Kabanata 14:21. Iginiit ang paggantimpalaan sa akin. Ang pag-on sa kanyang telepono, nakita ni Nicole na ito ay halos alas 10 ng umaga. Biglang bumangon si Nicole at naalala na mayroon siyang isang mahalagang komperensya ng video kaninang umaga. Noon lang, kumatok si Clayton sa pintuan at pumasok. Sumandal siya sa pintuan gamit ang isang mangkok ng sopas at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mainit pa rin at banayad tulad ng tubig sa tagsibol. Gising ka na. Gumawa ako ng sopas para sa iyo. Bakit hindi mo ito subukan? Lumakad siya at hindi ito inilagay ng direkta. Sa halip, siya ay crouched sa tabi ng kanyang kama na may isang pahiwatig ng paghingi ng tawad tulad ng sinusubukan niyang pabor sa curry. Blow niya ang sopas at hinawakan ito ng isang kutsara bago dalhin ito sa bibig ni Nicole. Malamig na umungol si Nicole. Kailangan mo ba akong mapaglangkuran? Ngumiti si Clayton ng isang bakas ng sakit ng puso at paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Malinaw na hindi siya uminom ng sobra kagabi. Uminom lang siya ng ilang sips kapag nakikisalamuha. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Nicole, nawalan ng kontrol ang kanyang puso tulad ng isang halimaw. Nang makalapit sa kanya si Clayton, hindi niya maiwasang mas malapit. Bilang isang resulta, sa sandaling nagsimula siya, nawalan siya ng kontrol sa tuktok ng kanyang katawan. Maagang nagising si Clayton sa umaga at alam na ang batang babae na ito ay tiyak na magagalit, kaya't ginawa niya ang kanyang paboritong sopas upang coax siya. Sure enough, tama siya. Ang kanyang mga mata ay mainit-init, na naglalaman ng walang katapusang pag-ibig at pagkakasala. Hanggat handa ka, ihahatid ko sa iyo ito attentively araw-araw, okay? Tumingin si Nicole, malinaw na hindi ito binibili. Bakit naka-off ang aking telepono? Tulad ng malapit na buksan ni Clayton ang kanyang bibig, Nicole dismissed ang kanyang pagkakataon na gumawa ng mga dahilan. Huwag sabihin na walang baterya. Naaalala ko na marami pa rin itong baterya nang pumunta kami dito ni Yvette. First ni Clayton ang labi niya at ngumiti. Maaari lamang siyang walang magawa. Pinalitan ko ito. Napapagod ka na kagabi, at nag-aalala ako na hindi ka magpahinga ng maayos, kaya't pinatay ko ito. Si Nicole ay sumulyap sa kanya ng mabangis. Alam mo rin na hindi ako magpapahinga ng maayos. Tiningnan siya ni Clayton. Hindi mo ako masisisi sa bagay na ito. Ikaw ang nagpilit na gantimpalaan ako sa pananatili hanggang sa katapusan ng partido kagabi. Binalot mo ang aking mga bisig sa aking baywang at tumanggi na bitawan, na sinasabi na nagustuhan mo ang aking baywang. Paano ko dapat kontrolin ang aking sarili? Si Clayton ay napakamalubha at same time na nagsalita. Nagyelo si Nicole. Naguguluhan ang kanyang mga saloobin. Talaga? Ginawa ko ba talaga iyon? Hindi niya naalala ang anumang nangyari pagkatapos uminom, ngunit nahuli ito ni Clayton at sinubukan na mag-save ng isang pagkakataon. Kumurap si Nicole at tumingin sa kanya. Talaga? Tumanggo si Clayton. Parang kasinungalingan ito. First ni Nicole ang kanyang mga labi at nakaramdam ng kaunting mapait. Parang siya ang pumapasok sa kanya. Sa kasong iyon, hindi niya masisisi si Clayton. Pagkatapos ng lahat, siya ay masyadong kaakit-akit, kaya natural lamang na hindi niya mapigilan. Inabot ni Nicole at hinawakan ang mukha ni Clayton. Ang kanyang mga mata ay malinaw at matikas, at dinala niya ang kanyang sariling estilo, ngunit ang kanyang init ay nagtago sa estilo na ito na naging mas magkasama sa kanya. Kung gayon kasalanan ko. Sa susunod na uminom ako ng sobra, kailangan mong lumayo sa akin. Nagyelo si Clayton bago ngumiti. Okay, susubukan ko. Hindi niya makaya. Ang hanggal na batang babae na ito ay talagang naniniwala sa kanya. Dinala ni Clayton ang sopas sa kanyang bibig. Narito, sabihin na. Hindi sinasadyang binuksan ni Nicole ang kanyang bibig. Ang halimuyak ng sopas ay pumasok sa kanyang bibig, malasotla at masarap. Ito ay talagang masarap. Sumimangot siya. Hindi pa ako naghuhugas. Pinigilan siya ni Clayton. Walang pagmamadali. Tapusin mo muna ang sopas. Uminom ka ng maraming alak kagabi at hindi kumakain ng anuman, kaya malamang na nagugutom ka. Siya coaxed her matyaga at pinapakain ang isang kutsara sa isang pagkakataon. Inabot ni Clayton at hinimas ang mantsa sa sulok ng kanyang bibig, pagkatapos ay malumanay na bumagsak ng isang halik sa kanyang mga labi bago tumayo. Tayo na. Dadalhin kita sa opisina. Sumimangot si Nicole.
Hindi. Natutulog pa ba si Yvette? Nasa ibaba pa rin siya. Nalubog siya sa magandang umaga na halos nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang matalik na kaibigan na broken up. Tulad ng iniisip niya, narinig niya ang isang tao na kumakatok sa pintuan. Isang boses ang tunog. Nicole, buksan ang pintuan. Gutom ako. Sure enough, ito ay si Yvette. Kabanata 14:22. Alam niya ang mga patakaran. Tumawa si Nicole at sumenyas para buksan ni Clayton ang pintuan. Si Clayton ay walang magawa. Bakit siya pupunta sa lugar ko kung nagugutom siya? Sinabi ni Nicole, dahil, marahil alam niya na narito ako. Walang magawa si Clayton. Maaari lamang niyang buksan ang pintuan. Nagpunta si Nicole upang hugasan. Miss Quimby. Ginoong Sloan, alam kong nasa loob ka. Nasa loob rin ba si Nicole? Habang nagsalita si Yvette, itinulak niya ang pintuan at pumasok, hindi magalang. Ipinikit ni Clayton ang kanyang mga mata. Kailangan niyang tiisin ito. Pagkatapos ng lahat, siya ang matalik na kaibigan ni Nicole. Ang mga tao na hindi maaaring masaktan ang pinakamaraming kaibigan ng kasintahan. Naunawaan niya ang panuntunang iyon. Tumayo na siya at naghugas lang. Bakit ka pumunta dito? Tumingin sa kanya si Yvette. Gutom ako. Hindi naghahatid dito ang take-out, kaya makakapunta lang ako dito upang kumain. She sniffed around. Naamoy ko ang something maganda. First ni Clayton ang labi niya at ngumiti. Maghintay sandali. Pumunta siya sa kusina upang ilabas ang ilang toast pati na rin ang ilang mga pinggan. Tumingin si Yvette sa kanya ng hindi malinaw ng ngiti. Ginoong Sloan, nagtatago ka ng isang bagay. Naamoy ko ang sopas, ngunit binigyan mo ako ng toast. Si Clayton ay walang magawa. Hindi ko alam na darating ka, kaya ibinigay ko ang lahat ng sopas kay Nicole. Pinlano kong kainin ang aking sarili, ngunit dahil narito ka, ibibigay ko ito sa iyo. Maaari lang siyang magutom. Itinaas ni Yvette ang kanyang mga browser at kumuha ng isang kagat ng walang seremonya. Huwag kang mag-alala, hindi ako kakain ng libre. Bilang pinakamatalik na kaibigan ni Nicole, napaka-optimistic ko tungkol sa inyong dalawa bilang isang mag-asawa. Ngumiti si Clayton. Nakamit ang kanyang layunin. Salamat, Miss Quimby. Siguraduhing maglagay ng mas magagandang salita para sa akin sa hinaharap. Itinaas ni Yvette ang kanyang baba. Walang problema. Ang kanyang kalooban ay hindi masama. Natapos ang paglilinis ni Nicole at lumabas. Si Yvette ay kumakain na may gusto. Si Clayton ay nakaupo sa sala kasama ang kanyang mga email sa pagbabasa sa iPad. Ang ilaw ay lumiwanag sa kanyang mukha at binigyan siya ng isang mainit na pakiramdam ng sanctity. Bahagyang gumalaw ang puso niya. Kung mayroon lamang siyang kamera sa kanyang kamay. Tiyak na kukuha siya ng larawan ng eksenang ito at itinago ito bilang isang memento. Narinig ni Clayton ang paggalaw at lumingon sa gilid. Tumingin siya kay Nicole at ngumiti. Tapos na. Tumanggo si Nicole at tumalikod upang tumingin kay Yvette. Uminom ka ng sobra kagabi. Pakiramdam mo ay hindi maayos. Kailangan mo ba akong gumawa ng ilang hangover tea para sa iyo? Ni-wave ni Yvette ang kanyang kamay at natapos ang toast. Hindi na kailangan. Ang plate na ito ay sapat na upang aliwin ang aking tiyan. Mas maganda ang pakiramdam ko ngayon. Naglakad si Nicole at umupo, nakatingin kay Yvette. Tila bumalik siya sa kanyang karaniwang malasakit sa sarili. Gayunpaman, alam ni Nicole si Yvette. Ang bagay na ito ay hindi madaling lumipas. Ang mas maraming pagkilos ni Yvette ay hindi niya pinansin, mas mahirap itong makuha ang sagabal na iyon sa kanyang puso. Ano ang plano mong gawin ngayon? Gusto mo bang samahan kita? Tumingin si Yvette kay Nicole at umiling-iling. Kailangan kong bumalik sa opisina upang magtrabaho o ang aking ina ay mag-sniff ng isang bagay. Ngumiti siya. Kung ako ay nalulumbay dahil sa taong ito sa pangalawang pagkakataon, tiyak na papalayasin ako ng aking ina sa labas ng bahay. Ayaw kong maging isang walang bahay na mahirap na babae. Nagkibit-balikat si Yvette at kumuha ng napkin upang panasan ang kanyang bibig. Naisip ko ito. Wala akong makukuha, at walang tao na hindi ko makalimutan. Gagawin ko ito. Ngumiti si Nicole at tumanggo. Ang Yvette Quimby na laging inaabangan ay ang walang kap-ares na binibini na kilala niya. Napakaganda na naisip mo ito. Mahirap na makuha ito, ngunit kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Tumawa si Yvette.
Huwag kang mag-alala, gumawa na ako ng appointment para sa aking sarili para sa gabi. Sinabi ko kay Julie na ipakilala sa akin ang maraming mga modelo ng lalaki, kaya't mawawala muna ako sa aking sarili. Ang ngiti ni Nicole ay nagyelo bago siya tumawa. Okay, basta masaya ka. Hinayla ni Yvette ang kanyang kamay. Magsama tayo. Narinig ko na maraming mga batang idolo na mukhang maliwanag at puno din ng buhay. Kabanata 14:23. Go by yourself. Bago makapagsalita si Nicole, ang tao sa gilid ay cough ng labis at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Si Clayton ay may magalang na ngiti sa kanyang mukha, ngunit walang kaligayahan sa kanyang pagpapahayag. Si Nicole ay mayroon ng mga plano sa akin para ngayong gabi. Dapat kang dumaan sa iyong sarili, Miss Quimby. Nakakatawa. Naisip ni Clayton, paano niya hiniling ang aking kasintahan na tumingin sa mga batang idolo sa harap ko. Hindi ko dapat ibigay sa kanya ang toast na iyon. Mas gugustuhin kong aipakin ito sa mga aso. Tiningnan siya ni Yvette, at tumanggo si Nicole. Fine. Sa susunod, pagkatapos, susubukan ko muna ito. Tatawag ako kung ito ay mabuti. Ang mga labi ni Nicole ay umiikot. Hindi na ito kayang tiisin ni Clayton. Miss Quimby, hindi ka pa ba umalis? Si Nicole ay mayroon pa ring mahalagang pagpupulong. Magiging huli na siya. Tinuro niya ang kanyang $1,000,000 na relo at hinimok siya. First ni Yvette ang labi niya. Ginoong Sloan, dapat ka lamang mag-apply upang maging katulong ni Nicole. Ang trabaho ni Logan ay kabilang sa iyo. Ngumiti si Clayton, neither servile nor overbearing. Palagi akong nasa standby tuwing nagbibitiw si Logan. Snoted si Yvette at tumingin kay Nicole. Siya ay sobrang magkontrol. Nawala mo ang iyong kalayaan. Pumunta at turuan mo siya ng isang mas lesson. Aalis na ako ngayon. Hindi mapigilan ni Nicole ngunit curl ang mga sulok ng kanyang bibig. Pumunta ka. Tumawag sa akin kung ano ang nangyayaring anything. Tumanggo si Yvette. Matapos kainin ang kanyang punan, maligaya siyang umalis. Tumingin si Nicole sa likuran niya at nagbuntong hininga. Tumingin sa kanya si Clayton. Si Miss Quimby ay may isang malaking puso. Hindi siya mukhang nasasaktan. Ngumiti si Nicole. Palagi siyang ganito. Kahit na malungkot siya sa kanyang puso, hindi niya ito babanggitin sa pangalawang pagkakataon. Nawala niya ang kanyang pagiging malinis kahapon, kaya tiyak na pukawin niya ang kanyang mga espiritu ngayon. Hinaplos ni Clayton ang tulay ng kanyang ilong upang maibsan ang kanyang pagod at chuckled. Sa madaling salita, si Ginoong Moore ay kailangang magsikap. Si Miss Quimby ay isang malinaw na tao. Hindi niya uulitin ang parehong pagkakamali, di ba? Tumingin sa kanya si Nicole. Hindi, sa oras na ito ay hindi talaga siya. Kahit na ano ang ginagawa ni Sean, hindi natitingin si Yvette. Alam niya rin si Yvette. Nang magkasama silang bumalik sa pangalawang pagkakataon, si Yvette ay nasa ilalim ng halos lahat ng presyon. Yvette give up Lance Sheldon, na may hindi magagawang background at lakas. Katumbas ito ng pagsuko sa kanyang reputasyon. Nangangahulugan ito na hindi na siya makahanap ng isa pang bukid tulad ni Lance na magpakasal muli. Dahil itinapon ni Yvette ang hangin ng isang beses, tiyak na hindi niya ito gagawin sa pangalawang pagkakataon. Ang pagputol ng kanyang pagkalugi sa oras ay ang kanyang ilalim na linya. Nilinis ni Clayton ang hapagkainan at lumabas ulit. Dapat ba kitang ipadala sa opisina? Tumanggo si Nicole. Masyado siyang tamad na magmaneho pa rin. Sa gusali ng opisina, binuksan ni Clayton ang kanyang seatbelt ngunit hindi lumabas sa kotse upang buksan ang pintuan. Sa halip, ngumiti siya sa kanya na parang naghihintay ng isang bagay. Si Nicole ay hindi nagsalita at nakasandal upang malumanay na halikan ang gilid ng kanyang mukha. Ngumiti si Clayton at hinaplos ang kanyang buhok. Tulad ng halik niya sa likuran, biglang nagbago ang mukha ni Nicole, at itinulak siya palayo sa malayo. Natigilan si Clayton at nalilito. Tumingin si Nicole ng diretso sa bintana. Kasunod ng kanyang linya ng paningin, nagyelo rin si Clayton. May isang panandaliang flash ng pagkalito. Bakit? Bakit laging lumilitaw si Grant sa mga oras na tulad nito? Tumayo si Grant sa harap ng kotse ni Clayton. Ang kanyang tingin ay malamig at malabo habang tinitingnan niya ang mga tao sa loob ng walang kaunting hangarin na maiwasan sila. Tumingin siya kay Clayton tulad ng sinasaksak niya ang mga karayom, euro sa kanya. Madilim at maulap ang mukha niya.
First ni Clayton ang labi niya. Ang kanyang mga browser tightened slightly. Gayunpaman, mabilis siyang calm down at ngumiti. Dapat ba akong bumati sa kanya? Tumango si Nicole. Nakita na ni Grant ang mga ito, kaya hindi lamang nila maiiwan. Ang dalawa sa kanila ay lumabas sa kotse, at tumango si Clayton. Ginoong Stanton, masayang makilala ka. Naglakad si Nicole. Big brother, bakit ka nagtrabaho sa oras na ito? Sumimangot siya, nakakagulat. Si Grant ay hindi ang uri ng tao na magpakita ng huli. Kabanata 1424. Makikinig ka ba? Sinulyapan ni Grant si Nicole ng malamig. Ang kanyang manipis na labi ay pursed ng mahigpit, at ang kanyang tingin ay napuno ng malamig na pagkabigo at galit. Bumalik lang ako mula sa isang pulong sa isang kliyente. Kailangan ko ring dumalo sa komperensya ng video para sa iyo. Akala ko may mahalagang gawin ka, ngunit ito lang. Umubo si Nicole. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang hindi komportable. Kumpara sa abalang araw ni Grant, talagang hindi siya kwalipikado na tanungin ang kanyang schedule. First ni Nicole ang labi niya at pinalambot ang boses niya. Big brother, si Yvette ay medyo nababagabag, uminom kami ng isang maliit na alak upang samahan siya at natapos na magising ng huli. Tiyak na mauunawaan mo, tama. Sinulyapan siya ni Grant. Ang kanyang tingin ay nakarating kay Clayton, ngunit ang kanyang mga salita ay nakadirekta kay Nicole. Hindi mo ginagamit ang driver sa home ngunit abala si Ginoong Sloan. Talagang hindi ka nakakapagod. Si Ginoong Sloan ay hindi kasing idol tulad mo. Yumuko si Nicole at hindi nagsalita. Ngumiti si Clayton ng mahina at nagsalita sa isang malinaw na tinig. Hindi ako abala. Kahit gaano ako kaabala, makakahanap pa rin ako ng oras para sa kanya, ngunit ang iyong mga walang pagod na mga turo ay nakakaramdam sa akin ng kahihiyaan. Itinaas ni Grant ang kanyang mga browser. Sa mga salitang iyon, ang kadiliman sa kanyang mukha ay nawala ng kaunti. Siya ay maituturing na may kakayahang kung maaari lamang niyang malaman ang isa o dalawa sa iyong mga kasanayan, Ginoong Sloan. Nicole, huwag lamang isipin ang tungkol sa pakikipag-date. Kailangan mong matuto ng higit pa. Masigasig si Grant, na pinasasalamatan si Nicole. Mabilis siyang tumango. Big brother, aakyat muna ako. Mayroon akong trabaho na dapat gawin. Pagkatapos, sinulyapan niya si Clayton, binigyan siya ng isang hitsura na nagsasabing, ikaw ay nasa sarili mo, at tumakbo palayo. Ang labi ni Clayton ay curled. Ang kanyang tingin ay banayad habang siya ay ngumiti ng walang magawa. Binigyan siya ni Grant ng isang makabuluhang hitsura, at inalis niya ang kanyang ngiti. Ginoong Sloan, umakyat tayo at makipag-usap. Manggahas bang gawin iyon ni Clayton? Siyempre hindi. I'm afraid I can't as I still have things to do. I'll come and pick her up after work. After Clayton matapos na magsalita, tumango siya at nagpaalam. Pinaikit ni Grant ang kanyang mga mata at tahimik na lumingon upang umakyat sa itaas. Nang makarating si Grant sa pintuan ng opisina, binigyan siya ng kanyang katulong. Itinulak ni Grant ang pintuan at nakita si Nicole na umiikot sa kanyang upuan. Ang hitsura ng bata na iyon ay nagparamdam sa kanya ng parehong galit at walang magawa. Missy, sapat na ba ang paglalaro mo? Huminto si Nicole. Big brother, lagi mo siyang tinatakot. Kung takutin mo siya palayo, kailangan mo akong bayaran. Pinahihit ni Grant ang kanyang mga mata. Magkaroon ng ilang budi. Talagang naglakas loob kang sabihin iyon tungkol sa akin dahil sa kanya. Pinagpapalo ko lang siya upang gawin siyang mas bigyang pansin, ngunit labis kang nagtatanggol sa kanya. Ano ang punto nito? Bamulong si Nicole. Pinahihit ni Grant ang kanyang mga mata. Makikinig ka ba kung beat kita sa halip? Ngumiti si Nicole, masigla at mapagpakumbaba. Big brother, noong nakikipag-date ka, sinuportahan kita. Hindi ka maaaring fall short. Grant sneered. Siya ay may pisngi upang sabihin iyon. Gayunpaman, nakaupo siya sa kabaligtaran na upuan, at inalis ni Nicole ang kanyang ngiti. Nagsalita siya sa isang solemn na ekspresyon. May nakilala ako sa piging kahapon. Bagaman ang target ni Anne ay hindi sa kanya, nauugnay pa rin ito sa kanya. Naramdaman ni Nicole na hindi siya maaaring maging bulalas. Dapat siya ay handa. Her many rear of alertness ay hindi para sa wala. Siya ay nagsalita sandali, pagkatapos ay nahulog sa katahimikan. First ni Grant ang kanyang mga labi. Ang kanyang mga tampok ay matalim at magiliw.
Ibig mong sabihin na sinasadya niyang gayahin ka para sa ilang uri ng layunin. Tumanggo si Nicole. Ang kanyang mga mata ay hindi iyon pala kaibigan. Sa palagay ko may nangyayari. Nag-isip si Grant ng ilang segundo at tumanggo. Sige. Mayroon akong isang tao na suriin ito. Dapat kang mag-ingat sa oras na ito at huwag tumakbo sa paligid. Tumanggo si Nicole. Ngunit nagtataka ako kung may kaugnayan siya kay Quavon. Tumutok sa pagsuri sa direksyon na ito. Pagkatapos ng lahat, ang taong nais akong patayin sa ngayon ay siya. Tumanggo si Grant. Ang kanyang mga mata ay matalim. Alright. Sinusundan ka ni Luca, kaya huwag masyadong mag-alala. Ngumiti si Nicole at tumayo. Kung gayon ako ay hinalinhan. Babalik ako ngayon. Kabanata 1425. Isang paghihimok sa lunatic. Stanton Corporation. Sa hapon, sa wakas ay natapos ni Nicole na makitungo sa isang nakakalito na problema nang kumatok si Logan at pumasok. Mayroon siyang isang komplikadong ekspresyon. Pangulo. Sinulyapan siya ni Nicole. Magsalita. Sinabi ni Logan, may nais na makilala ka. Mukha siyang katulad mo. At ang kanyang pangalan ay Ann. Hindi lamang sila mukhang magkapareho, ngunit kahit na ang kanilang mga pangalan ay pareho rin. Halos nakilala ni Logan ang maling tao. Kaya, nagmamadali siyang magtanong. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata. Ang babaeng iyon ay talagang dumating sa kanyang pintuan. Ang kanyang puso ay hindi makakatulong ngunit medyo nagulat. Kinamot ni Logan ang kanyang ulo. Hindi ito katulad, ngunit hindi ko matukoy kung ano ang katulad din. Ang mga sulok ng bibig ni Nicole ay umiikot. Alam ko kung sino siya, ngunit hindi ako pamilyar sa kanya. Sabihin mo lang na abala ako at hindi siya maatupag. Tumanggo si Logan at umalis kaagad pagkatapos makuha ang tugon ni Nicole. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya. Pangulo, sinabi ng babaeng iyon na mayroon siyang isang bagay na important upang makita ka, at ikinalulungkot mo ito kung hindi mo siya nakikita. Curled ni Nicole ang labi niya. Lumaki ba ako sa ilalim ng banta ng iba? Nagyelo si Logan. Naunawaan niya ang ibig niyang sabihin at lumingon upang lumabas. Tiwala si Ann na ang kanyang pagdating ay tiyak na magdulot ng isang malaking paggalaw. Ang kanyang mahusay na hitsura kagabi ay may magandang epekto na inaasahan niya. Kaya, napunta siya rito. Lahat ay puno ng mga katanungan tungkol sa kanyang pagdating. Tiwala siya sa kanyang pagkakakilanlan na hindi siya natatakot na siyasatin, hayaan ang kanilang pagkamausisa. Sa hindi inaasahan, tumanggi si Nicole na makita siya. Hindi ba siya ang pinakamausisa? Sa harap ni Ann, si Logan ay magalang at malamig. Miss Ann, ang Pangulo ay talagang abala. Mangyaring gumawa ng appointment ng maaga sa susunod na oras bago ka dumating upang hindi maging sanhi ng pagkaantala. Ang pagmamataas sa mukha ni Ann ay kumalas ng kaunti, and a trace of di paniniwala ay tila nag-flash. Wala bang pag-usisa si Nicole tungkol sa kanya? Kung tumanggi si Nicole na makilala siya, hindi rin maaaring magpatuloy si Ann. Malamig na sumulyap si Ann sa direksyon ng tanggapan ni Nicole, umikot, at umalis. Ferguson Corporation. Tumingin si Eric sa mga tao sa silid ng komperensya. Ang kanyang sunken na titig ay swept sa mga tao na naroroon, at ang kanyang tono ay malamig at nakakatakot. Ito ang mungkahi na napunta ka. Hindi mo na ba nais na magtrabaho sa iyong mga posisyon? Ang mga tao sa silid ay hindi man lamang maglakas loob na huminga. Shrunk sila sa kanilang mga damit tulad ng malamig na buwan ng taglamig. Nais nilang makahanap ng isang crack sa lupa upang magtago. Ang pag-uugali ni Eric ay tila bumalik sa orihinal na punto nito, hindi makatwiran at walang awa. Wala silang magandang oras kamakailan. Tiningnan ni Mitchell ang taong nasa harap niya at sinuri siya ng mabuti. Tumingin si Ann sa kanya ng casual. Seen enough. Si Mitchell ay nagyelo at nagmadali na inalis ang kanyang tingin, sa wakas ay napagtanto ang kanyang kalokohan. Ang aking paghingi ng tawad, Miss Ann. What were you saying? Halos naisip ni Mitchell na ang taong nasa harap niya ay si Nicole. Gayunpaman, sa mas malapit na pagtingin, hindi siya mukhang si Nicole. Si Nicole ay hindi kailanman tumingin sa isang tao na may isang malupit na titig maliban kung kinasusuklaman niya ng malalim ang tao. Gayunpaman, sa mga mata ni Ann, nagdala siya ng isang mabisyo na pagpatay na hangarin kahit na sino ang tinitingnan niya. Ginawa nitong umiwas ang mga tao.
Si Anne ay sumiksik ng isang malamig na sulyap kay Mitchell. Sabihin mo kay Eric Ferguson na mag-come out at makita ako. Bagaman hindi nasisiyahan si Mitchell sa kanyang puso, mayroon siyang sapat na professionalism upang harapin ang lahat ng uri ng problema. Miss Anne, ang Pangulo ay nasa isang pulong ngayon. Natatakot ako na medyo tumagal ito. Itinaas ni Anne ang kanyang mga mata at nagsalita sa sobrang malamig na tono. Si Charles Ferguson ay nasa aking mga kamay. Pumunta at magtanong kung nais niyang lumabas. Ang ngiti ni Mitchell ay nanigas at agad na kumupas. Si Charles ay ama ni Eric. Gayunpaman, ang kakayahan ni Charles ay hindi napakahusay tulad ng kanyang anak. Sinuportahan ng Old Master Ferguson si Eric, kaya hindi na si Charles ay hindi manatili at tumakbo sa ibang bansa sa kanyang sariling inisyatibo. Kabanata 1426. Nasa kamay ko siya. Ano ang nangyayari? Si Charles ay nasa kamay ng babaeng ito. Ito ba ay isang walang kamali-mali na banta? Isang pagkidnap? Oh, hindi na mahawakan ni Mitchell. Totoo man ito o hindi, kailangan niyang sabihin kaagad kay Eric. Pagkatapos, kumatok si Mitchell sa silid ng komperensya at pumasok. Ang hangin sa silid ng komperensya ay kasing lamig ng isang ice cellar. Nakikita ang pagpasok ni Mitchell, lahat ay nagbuntong hininga sa ginhawa na parang nakakita sila ng isang tagapagligtas. Ilang mga salita si Mitchell sa tainga ni Eric. Ang mukha ni Eric ay naging malamig at pangit, at ang kanyang tingin ay swept harshly sa pintuan. Bigla, tumayo si Eric at naglakad palabas ng malalaking hakbang. Lahat ay nagpalitan ng sulyap. Ngumiti si Mitchell. Lahat, ang Pangulo ay may ilang mga kagyat na bagay na dumalo, kaya ang pulong ay pansamantalang nasuspend. Kapag ito ay nakitungo, ipapaalam namin sa iyo ang oras na na-reschedule na pagpupulong. Pagkatapos, nagmadali si Mitchell na sumunod kay Eric. Tumayo si Anne sa pintuan. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon, at maging ang kanyang ngiti, ay malamig. Ang kanyang pampaganda ay ginagaya pa rin si Nicole. Ang pag-uugali ni Nicole ay malamig, ngunit ang kanyang mga tampok sa mukha ay maliwanag na sapat upang mabawasan ang lamig ng kanyang aura, na tila hindi siya nakakatakot. Gayunpaman, ang pakiramdam na sumuko si Anne ay palagi siyang malamig at nakakatakot. Ang mga tao ay hindi naglakas loob na tumingin ng diretso sa kanya. Tumingin si Eric sa likuran ni Anne na nakatayo doon at pansamantalang na-trance ng isang flash ng pamilyar. Pagkatapos, naalala niya ang isang bagay, at sank ang kanyang mukha. Naglakad si Mitchell at nagsalita sa isang bulong, iyon siya. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Anne. Kinagat ni Eric ang kwelyo niya. Isang bakas ng disdain at pangungutya ay tumawid sa kanyang tingin. Pagkatapos, lumingon siya at nagpunta sa direksyon ng kanyang tanggapan. Ilang mga salita siya. Hayaan mo siya. Tumugon si Mitchell sa isang mababang boses at natural na hindi naglakas loob tadali. Lumakad siya. Miss Anne, inaanyayahan ka ng Pangulo. Mahinang tumawa si Anne. Ang isang pahiwatig ng matagumpay na kasiyahan ay flashed sa kanyang mukha. Pagkatapos, hindi niya pinansin si Mitchell at dumiretso sa opisina. Umupo si Eric sa kanyang tanggapan na may hindi malinaw na madilim na panginginig sa paligid niya, madilim ang kanyang tingin at mabigat habang tinitingnan siya, hindi binubuksan ang kanyang bibig. Ngumiti si Anne. Malamig din ang ngiti niya, ngunit nang tumingin siya sa kanya, ang kanyang tingin ay grew ng isang maliit na mainit. Ito ay covetous. Umupo si Anne sa harap ni Eric at tiningnan siya ng level. Ginoong Ferguson, dapat mong alalahanin ako. Ako si Anne. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata na kasing lalim ng dagat, masyadong madilim upang makita ang anumang damdamin sa kanila. Nagyelo ang boses niya. Angie, binago mo ang pangalan mo. Ngumiti si Anne, hindi bababa sa galit na nakikita niya sa pamamagitan ng kanyang disguise. Hindi ko inaasahan na maalala mo ako. Tumingin si Eric sa kanyang expressionly. Ano ang gusto mo? Itinaas ni Anne ang kanyang baba, at isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Namimiss lang kita ng sobra, Eric. Iyon ang dahilan kung bakit ako dumating. Uminom ka ng sobra kagabi, kaya malamang na hindi mo naalala ang marami. Akala ko dapat tayong magkita sa isang mahusay na paraan ngayon. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata at tumingin pababa upang itago ang kalupitan. Hindi sa palagay ko kailangan nating magkita. Siyempre, kailangan nating matugunan.
Hindi pa tayo nagkakilala ng ilang taon, ngunit hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa iyo. Sa huli, nagpasya akong lumapit at makita ka. Hindi ka ba masaya at nagulat sa lahat? Ngumiti si Anne. Alam kong gusto mo ang ibang babae. Nicole Stanton, di ba? Pumunta ako upang hanapin siya ngayon, ngunit tumanggi siyang makita ako. Hindi ko inaasahan na siya ay maging matatag. Hindi siya interesado sa akin. Ang ekspresyon ni Eric ay agad na naging madilim. Madilim ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa kanya. Mas mabuti kang lumayo sa kanya. Sumimangot si Anne. Medyo nagagalit ang ekspresyon niya. Bakit? Upang maunawaan siya, marami akong trabaho at nagpadala ng mga tao upang siyasatin siya ng mahabang panahon. Sa kabutihang palad, hiniwalayin ka niya, o magkakaroon ako ng dugo ng ibang tao sa aking mga kamay. Dahan-daang itinaas ni Anne ang kanyang mga kamay at tiningnan sila. Ang mga sulok ng kanyang mga labi ay curled sa isang malupit na ngiti. Kabanata 14:27. Pakakasalan mo ako. Ang mukha ni Eric ay tense. Ang isang bakas ng kalupitan ay nag-flash sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na clenched habang ang mga ugat ay nakaumbok. Sabi ko, lumayo sa kanya, o huwag mo akong sisihin sa pagiging walang kabuluhan. Ang kanyang boses ay tunog tulad nito ay nagmula sa kamatayan. Napakalamig ng malamig. Wala naman siyang pakialam kay Anne. Ngumiti siya, na ginagaya ang ngiti ni Nicole, ngunit hindi ito natural tulad ni Nicole. Sa halip, nakakatakot na tingnan. Sinulyapan ni Eric si Anne ng masidi. Ang kanyang madilim na mata ay nagtago ng isang malakas na panginginig. Ngumiti si Anne. Si Mr. Charles Ferguson ay nasa kamay ko pa rin. Siya ang dapat mong maging pinaka-nababahala sa ngayon. Ang titig ni Eric ay mapait na malamig habang pinaikit niya ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono, nakahanap ng isang number, at nadial ito. Ito ay isang nakadisconnect na numero. Si Charles ay lumibot sa halos lahat ng kanilang mga dayuhang subsidiary at hindi lamang bumalik sa media niya. Hindi lamang dahil ayaw niyang ipahiya ang kanyang sarili, kundi pati na rin ay hindi niya nais na harapin ang hysterical queen. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay palaging mayaman. Walang kakulangan ng magagandang kababaihan sa paligid ni Charles, kaya ang matandang Master Ferguson ay hindi kailanman nagtanong tungkol sa kanya. Hanggat hindi siya nagkagulo, magagawa ni Charles ang nais niya. Kung ang mga dahon ni Charles ay magiging mas matatag ang posisyon ni Eric. Ang Ferguson Corporation ay maaari lamang magkaroon ng isang tao na namamahala. Pinili ng Old Master Ferguson ang kanyang apo na si Eric, kaya maaari lamang niyang isuko ang kanyang katamtamang anak na si Charles. Pinanood ni Anne ang paggalaw ni Eric at ngumiti. Natagpuan niya ang isang video mula sa kanyang telepono, inilagay ito sa harap niya, at pinindot ang pag-play. Sa video, si Charles ay gaganapin sa gunpoint, ang kanyang mukha ay walang dugo na may takot, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Dudon, patayin mo ako. Ang video ay 10 o higit pang mga segundo, at sinabi lamang ni Charles ang 3 mga salita bago ito tumigil. Mas malamig ang tingin ni Eric. Wala siyang pagmamahal sa kanyang ama, ngunit hindi iyon nangangahulugang ang ibang tao ay maaaring gumamit ng kanyang ama upang banta siya. Ibinalik ni Anne ang telepono at ngumiti ng mahinahon. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Imposible para sa akin na magsinungaling pa rin sa iyo. Dapat mong malaman iyon sa aking kakayahang, napakadali para sa akin na mahuli ang iyong ama. Totoo ito. Hindi alam ni Charles kung paano protektahan ang kanyang sarili tulad ng ginawa ni Eric, mas mababa ang kanyang pagbabantay. Ang dahilan kung bakit hindi pa inagaw si Charles kahit na maraming taon ay dahil lamang sa reputasyon ng Ferguson Corporation, pati na rin ang hindi mabilang na mga bodyguard na nakatago sa paligid niya. Gayunpaman, kung ihahambing sa mga mersenaryo na nagtatrabaho sa ilalim ng mga negosyante ng armas, ang mga bodyguard na iyon ay wala kahit saan. Ang hangin sa silid ay nagyelo. Ang tingin ni Eric ay malalim at malamig, at ang kanyang tono ay malambing. So, ano ang gusto mo? Ngumiti si Anne. Gusto kitang pakasalan. Malabo niyang sinabi. Tiwala siya na hindi tatanggi si Eric. Sa kondisyong ito, ang tagumpay ay nasa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, natawa lang si Eric, sobrang lamig na walang masasabi sa kanyang emosyon. Pakasalan mo ako. May isang pahiwatig ng pangungutya sa kanyang mga labi.
Para bang narinig niya ang isang bagay na nakakatawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang isang tao na kumidnap sa isang ama upang pakasalan ang kanyang anak. Ito ay ganap na katawa-tawa. Tumingin si Anne kay Eric ng tame time. Gusto kitang pakasalan. Gagawin kita ng akin. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata na malinaw at malamig. Hindi pa ako naging interesado sa iyo. Alam mo na, di ba? Alam ko. Ang dahilan kung bakit hindi ako ngayon. Ako si Anne. Biglang lumapit sa kanya si Anne at nakipag-usap ng may ngiti. Alam kong gusto mo si Nicole, kaya't sinasadya kong magbihis tulad niya. Tinulad ko siya sa loob ng isang buong taon na. Mayroon na akong halos 80% hanggang 70% ng kanyang pag-uugali at pag-uugali, di ba? Maaari mo akong isipin bilang kanyang kapalit. Hindi ko alam ang gusto ko, at makakakuha ako ng Nicole na gusto mo. Kabanata 1428. Walang pagpipilian. Habang nagsalita si Anne, ang kanyang mga mata ay may tinging ng isang nakangiting-ngiti. Para bang hindi na siya susuko hanggang sa maabot niya ang kanyang layunin. Malamig ang mga mata ni Eric. Madilim ang kanyang mga mata, at ang temperatura sa kanyang mga mata nang tiningnan niya ay bumagsak pa. Nang marinig niya ang pangalang Nicole na nagmula kay Anne, ang kanyang mga mata ay naging mas malamig. Si Nicole ang kanyang tabo. Walang makakabanggit sa kanya. Ang makeup ni Nicole sa mukha ni Anne ay mukhang kakaiba, tulad ng isang out-of-control na marionette. It made him feel like destroying her. Tumingin si Anne kay Eric, determinadong manalo. Eric, handa akong magbihis bilang taong gusto mo magpakailanman. Wala akong pakialam. Mula sa unang pagkakataon na nakilala kita, nahulog ako sa iyo. Naramdaman kong kailangan mong maging akin. Siya ay ngumiti ng sadya. Malamig ang tono ni Eric. Ganito ba? Dapat kang maging delusional. Ngumiti si Anne sa kanya. Siyempre hindi. Sa panahon ng pagsabog na iyon sa mga lansangan ng Europa 5 taon na ang nakalilipas, na-save mo si Nicole, ngunit na-save mo rin ako. Sa palagay mo ay na-save mo lamang ang isang random na ordinaryong tao. Bahagyang bumagsak ang tingin ni Eric. Ang kanyang ekspresyon ay masikip nang hindi kasiya siya. Tumahimik siya. Tumawa si Anne. Siyempre hindi. Hinahanap kita mula pa noon. Inayos ko sa kanila ang away sa ilalim ng labanan. Nais kong mawala ka upang ganap na mapabilang ka sa akin, at malaya ka sa iyong unit. Ito ay si Nicole na nag-ambala sa aking buong plano. Talagang inalis ka niya. Nagkaroon ng isang pahiwatig ng sama ng loob at hindi pagpayag sa tono ni Anne. Nais kong hanapin ka, ngunit sinabi ng aking ama na ikaw at ako ay hindi pareho ng uri ng mga tao, kaya hindi tayo maaaring magkasama. Wala akong kapangyarihan na pigilan, kaya mapapanood ko lang habang umalis ka. Madali si Nicole. Talagang ikinasal ka. Dapat ay naging akin ka. May isang pahiwatig ng panghihinayang sa kanyang tono, na ginagawang nanginginig ang mga tao sa tunog nito. Itinaas ni Eric ang kanyang mga mata. Ang kanyang manipis na labi ay naghiwalay. Sinubukan mong saktan ako. Si Nicole ang nag-save sa akin. Hindi ako makakasama. Ito ay ang pagsabog 5 taon na ang nakakaraan ay humantong sa napakaraming iba pang mga bagay. Naalala lamang ni Eric na siya at ang kanyang mga kapwa sundalo ay nagligtas ng maraming tao sa araw na iyon. Hindi mahalaga kung aling bansa sila, hanggat sila ay nakulong sa gitna ng digmaan, Eric was duty-bound. Sa isang utos, isusuko nila ang kanilang buhay. Gayunpaman, hindi inisip ni Eric na ito ang babae sa harap niya na nag-set up ng underground fight, at ito ay si Nicole ang nagdala sa kanya. Sa kaisipang iyon, ang kanyang puso ay naramdaman na ito ay sinaksak ng isang kutsilyo. Nawala ni Eric ang taong nag-alis sa kanya sa panganib. Ganap na nawala siya sa kanya. Ngumiti si Anne ng masama. Hindi iyon kinakailangan totoo. Mayroon akong lahat ng paraan upang mapanatili ka sa tabi ko. Ako ay isang hindi tapat na tao, ngunit para sa iyo, handa akong sumunod sa mga patakaran. Kung hindi, paano bumalik ang iyong mga kasama sa media niya? Mahinang tumawa siya. Ito ay dahil nakatulong ako upang makuha ang katawan ni Hendrik Carter at ibinalik siya sa iyo. Nakalimutan mo ba? Akala mo iyon ang unang pagpupulong sa pagitan natin. Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata. Oo. Ang digmaan ay napuno ng usok, at ang lahat na napuno ng kanyang mga tainga ay ang tunog ng putok ng baril na halo-halong may mga pag-iyak ng mga may sapat na gulang at mga bata.
Ito ay labis na trahedya. Kahit na ang isang psychiatrist ay masisira sa isang karanasan na tulad nito. Sa larangan ng digmaan na iyon, isang bala ang nagtutulak sa katawan ni Eric. Itinulak ni Hendrik si Eric palayo at nagtapos ng dagdag na putok ng baril sa kanyang katawan. Hindi na nagising ulit si Hendrik. Nawala ni Eric ang kanyang kasama at kapatid. Sa panahong iyon, hindi niya alam kung paano niya pinamamahala ang mabuhay. Namatay si Hendrik. Namatay si Hendrik para sa kanya. Ang iba ay inalis si Eric, ngunit hindi nila kinuha ang katawan ni Hendrik. Nang maglaon, ang lugar na iyon ay naging isang war zone, at walang nang-ahas na lumakad sa loob nito. Ang sinumang lumapit ay naging fodder ng kanyan. Noon ay nadama ni Eric ang kalupitan ng digmaan sa kauna-unahang pagkakataon. Kahit na sila ay mga tropa ng pagpapayapa, mayroon pa ring mga baril at mga bala na dumidikit sa kanila. Kabanata 1429. Si Angika. Bumagsak ang mukha ni Eric. First niya ang kanyang mga labi, at matalim ang kanyang mga mata. Pagkatapos nito, lumapit si Eric sa mga tao sa tuktok. Ang itaas na tanso ay walang magagawa tungkol dito, at imposibleng mapanganib ang mas maraming buhay dahil sa isang bangkay. Sa oras na iyon, lumapit sa kanya ang isang dealer ng armas at sinabing makakatulong siya sa kanya. Ang taong iyon ay si Angie. Orihinal na hindi siya naniniwala sa kanya, ngunit ginawa niya ito. Ibalik niya ang katawan ni Hendrik sa isang piraso at inihatid ito kay Eric. Naalala pa rin ni Eric na tinanong niya kung ano ang kanyang mga kondisyon. Ayaw ni Angie. Sinabi lang niya sa kanya na alalahanin ang pangalang, Angie. Gayunpaman, bago siya umalis pa rin si Eric ng isang maliit na tseke bilang pagbabayad. Ayaw niyang may utang sa iba. Nang maglaon, umuwi si Eric kasama ang bangkay at iniwan ang kanyang unit. Hindi mahalaga kung aling mga puwersa na siya ay lumakad, mabilis siyang gumawa ng mga koneksyon, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi na simpleng rookie sa unit. Nalaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Angie, ang mga nagbebenta ng armas, at ang ilaw at madilim na mga zone. Ngayon, si Eric ay nakatayo ng matangkad at tumingin sa kanila, at kahit na kontrolin ang mga ito. Ito ay lamang upang maprotektahan niya ang mga taong nais niyang protektahan. Ang mga mata ni Eric ay madilim at pitch black. Wala akong utang na loob. The check I gave you was enough to hire 20 local mercenaries who don't care about dying. Ngumiti si Angie na may kalupitan sa loob ng kanyang mga mata. Alam ko, ngunit hindi ito ang pera na gusto ko. Gusto ko lang maalala mo ako. Wala nang pakialam si Angie. Inalagaan niya ang taong ito. Orihinal na, hindi ako nababahala. Pinakasalan mo si Nicole, ngunit hindi mo siya nagustuhan. Nalulugod akong malaman na kayong dalawa ay hindi nabubuhay ng maligaya, kaya naghintay ako hanggang sa umalis siya sa kanyang sarili. Ang bakas ng pag-aatubili ay sumabog sa mga mata ni Angie. Ngunit pagkatapos niyang umalis, nahulog ka para sa kanya sa halip. Maaari lamang akong makarating sa pamamaraang ito upang lumapit sa iyo. Hanggat handa ka, maaari tayong magkasama, Eric. Sa iyong kasalukuyang background at kapangyarihan, lalakas ka lamang. Ngumiti siya. Malalampasan mo pa ang lahat. Para sa iyo, mapupuksa ko ang banta ng Stanton Corporation. Marami ang ginawa ni Angie at alam na ang isa lamang na maaaring maging kapareho sa Ferguson Corporation ay ang Stanton Corporation. Sino ang hindi nais na maging boss? Pinigilan ni Eric ang malalim na panginginig at kasuklam-suklam sa kanyang mga mata. Hindi na kailangan iyon. Hindi tayo malapit, Angie. Ang mukha ni Angie ay nanigas ng mahina. Malapit na tayo. Iniwan ka ni Nicole, kaya kailangan mo ako. Ang tono ni Eric ay bahagyang nagbabanta. Sasabihin ko ulit ito. Huwag banggitin ang pangalan ni Nicole. Hindi ko rin kailangan ng isang stand-in either. Ang ngiti ni Angie ay nagyelo para sa isang split segundo bago siya tumawa. Okay, hindi natin pag-uusapan ang tungkol sa kanya. Pag-usapan natin si Ginoong Charles Ferguson. Tiningnan siya ni Eric. Nagbabanta ka ba sa akin? Ang kanyang tono ay may tinge sa panganib. Sinabi ni Angie, ito ay isang trade-off lamang. Sa aming batas ng pagkakaroon, anumang maaaring ipagpalit. Ngayon, ipinagpapalit ko lang si Charles para sa kasal sa iyo. Siya ay nagsasalita ng natural na parang hindi niya naramdaman kung gaano kalaki at kasuklam-suklam ang kanyang desisyon.
Pinaikit ni Eric ang kanyang mga mata. Isang matalim na bakas ng panganib flashed by. Ang pangangalakal ay kumukuha ng isang bagay sa iyo upang makipagpalitan para sa isa pang bagay mula sa ibang tao, hindi kumuha ng isang bagay mula sa ibang tao at pilitin silang gumawa ng isang bagay. Ilang sandali si Angie nagyelo ngunit mabilis na tumawa. Hindi mahalaga. Ang layunin ng pagtatapos ay pareho pa rin. Wala siyang pakialam kung ito ay isang banta o isang kalakalan. Inabot ni Eric na kunin ang sigarilyo sa mesa at sinindihan ito. Habang ang usok ay kumalas sa hangin, nagsalita siya sa isang malamig at malalim na tinig na tila nababad sa yelo. Gawin mo ang gusto mo. Kabanata 14:30. Walang pakikitungo. Ang ngiti ni Angie ay nagyelo sa kanyang mukha at dahan-daang kumupas. May katahimikan sandali. Tumingin siya kay Eric at sinabing, "Kaya, hindi mo tinatanggap ang pakikitungo." Tinusok ni Eric ang sigarilyo. Ang kanyang titig ay tila napawi ng yelo. "Hindi ko ito tinatanggap." Tumayo si Angie, tumingin sa kanya, at naiwan sa katahimikan na binuksan ang pintuan ng opisina at sinarado. Madilim at malabo ang mga mata ni Eric habang nanatiling tahimik. Nagkaroon lamang ng hindi malinaw na pakiramdam ng isang chill sa hangin. Itinulak ni Mitchell ang pintuan gamit ang isang ekspresyon ng glum. "Pangulo, nalaman namin na ang iyong ama ay hindi nakita sa ibang bansa sa loob ng 3 araw. Walang sino man sa paligid niya ang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Noong nakaraan, madalas siyang mawawala sa loob ng ilang araw ng sunod-sunod upang lumabas para sa kasiyahan o pag-aaral ng mga paglilibot, so no one took it to heart. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito, dapat ba akong magtanong sa iba pang mga dealer ng armas na pamilyar sa atin? Kahit na hindi sila nakisali sa mga baril, alam nila ang ilang mga tao sa negosyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang pera na kanilang dumating at nagpunta, at marami sa kanila ang nangangailangan ng isang lehitimong paraan upang mapahamak ang pera. Malaki ang Ferguson Corporation, so they were naturally their kasosyo sa pangarap. Ang madilim na titig ni Eric ay tumingin sa isang direksyon. Ang kanyang manipis na labi ay naghiwalay. Hindi na kailangan. Nasa kamay na siya. Walang duda tungkol doon. Si Angie ay hindi tatakbo sa kanya at sinabi ang mga bagay na tulad nito kung hindi siya ganap na tiwala. Ang kanyang mga puwersa ay walang kahihiyan na gumamit ng panlilinlang. Gayunpaman, tumahimik si Mitchell at tumingin sa kanya. Ano ang susunod na gagawin natin? Dapat ba tayong magpadala ng isang tao upang makipag-ugnay sa kanila? O mahuli ang babaeng iyon? First ni Eric ang labi niya. Hindi isang solong ripple ang umiiral sa kanyang madilim na mata. Si Angie ay anak na babae ng dayuhang negosyante ng armas, si Caleb. Magpadala ng mga tao upang tahimik na magtanong tungkol kay Charles' movements. Tahimik si Mitchell at biglang tumangala. "Pangulo, pinaghihinalaan mo ba na nakuha ni Angie si Ginoong Ferguson, ngunit hindi alam ni Caleb ang tungkol dito?" Tumanggaw si Eric. "Bagaman nakipag-ugnay sa akin ang mga tao ni Caleb at nais kong hawakan ang negosyo ng mga baril para sa kanya dito sa Medianya. Tumanggi ako ng walang kamali-mali, at ang kanyang mga tao ay hindi dumating pagkatapos. Si Angie ay hindi isang simpleng tao. Kailangan kong malaman kung ano ang kanilang motibo. Kung ito ay isang pag-aasawa ayon sa sinabi ni Angie, madali itong makitungo. Ang problema ay kung nais ni Caleb na hawakan siya, kung gayon ito lamang ang simula." Tumanggaw si Mitchell at mabilis na umatras. Si Eric ay muling nahulog sa katahimikan. Lumaki. Walang impresyon si Eric kay Charles. Siya ay naging maamo lamang at masunurin sa matandang Master Ferguson, at mayroon siyang katamtamang kakayahan at lakas. Nang lumaktaw si Old Master Ferguson kay Charles at ibinigay ang Ferguson Corporation kay Eric, naalala niya na matagal na siyang nakikipag-usap kay Charles. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, iniwan ni Charles ang Medianya at nagpunta mula sa Africa hanggang Europa. Nasa Australia na siya na nagtatrabaho habang naninirahan sa kasiyahan. Ang saloobin ni Charles ay nagpakita na hindi niya nais na lumahok sa pakikibaka para sa Ferguson Corporation, mas kaunti ang maihahambing sa kanyang sariling anak. Natatakot si Quinn sa mga paghihirap. Sa panahon na si Charles ay nasa ibang bansa, ang ugnayan sa pagitan ng dalawa ay hindi mahusay. Si Quinn ay patuloy na pinaghihinalaang na si Charles ay may isang may bahay, at si Charles ay hindi rin maaaring tiisin si Quinn, kaya't siya ay tumakas na nag-iisa.
Si Eric ay hindi kailanman nagsagawa ng inisyatibo upang alagaan ang mga paggalaw ni Charles. Si Charles ay isang honorary chairman lamang sa kumpanya sa ibang bansa at walang tunay na kapangyarihan, kaya hindi siya lumabas upang gumawa ng anumang mga ulat kahit na anong mabuti o masamang bagay ang nangyari. Ngayon na inalis ng mga tao ni Angie si Charles, hindi nagkasala si Eric. Gayunpaman, kung ang balitang ito ay dapat ipahayag sa publiko, magiging isang malaking suntok sa Ferguson Corporation. Kabanata 1431. May ipinapahiwatig ka ba? Bumaba si Nicole sa trabaho at tiningnan ang taong nakatayo sa harap ng isang mababang profile na itim na sasakyan sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay naiilawan at mabilis siyang lumakad ng may ngiti. Nandito ka ba upang kunin ako? Bakit hindi ka lumapit sa itaas? Gaano katagal ka naghihintay? Sa harap niya, ang mga mata ni Clayton ay nag-rippled ng isang magaan na ngiti. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at inilagay siya ni Nicole sa kanyang malaking kamay. Pinisil niya ng bahagya, at si Nicole ay kinaladkad sa kanyang mga braso. Ang dalawa sa kanila ay tahimik na yamakap. Naamoy ni Nicole ang mainit at tahimik na halimuyak sa kanyang katawan, ang ilaw na aroma na kumakalat sa kanyang mga butas ng ilong. Ang kanyang mga kamay ay nakabalot sa kanyang baywang, at sumuko siya halos ang buong timbang niya sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang segundo, bigla siyang nagbigkas. Sinabi ko na ba sa iyo na ang iyong baywang ay talagang payat? Nadama ni Nicole ang katawan ng lalaki na tumigas ng ilang sandali. Pagkatapos, dumilim ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang hindi kilalang kahulugan. Patuloy na nagbubuntong hininga si Nicole. Iba ito sa isang batang babae. Ang iyong baywang ay nakakaramdam ng malakas. Malakas ito sa pagpindot tulad ng puno ng kapangyarihan. Ang labi ng lalaki ay curl. Isang nakakahimok na boses ang nag-drive sa kanyang mga tainga. Pinupuri mo ba ako? O may ipinapahiwatig ka ba? Agad na naintindihan ni Nicole kung ano ang ibig niyang sabihin, at ang kanyang mukha ay naging pula. Pinakawalan niya siya, ngunit bago pa niya mailabas ang kanyang yakap, siya ay nakabalot sa kanyang mga bisig. Ang tunog ng kanyang mababang magnetic na tawa ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hindi kalayuan, ang mga kawani na nagtapos sa trabaho ng paisa-isa ay hindi nagkalat at agad na natigilan nang makita nila ang eksenang ito. OMG, anong uri ng romantikong eksena ng drama na ito? Iyon ba ang ating Pangulong Nicole? Sina Miss Stanton at Ginoong Sloan ay talagang magkasama. Ito ay haka-haka lamang dati, ngunit totoo ngayon. O hindi, mawawalan ako ng pagmamahal ni Mr. Sloan. Hindi rin masama. Pakiramdam ko ay mas banayad siya at maalalahanin kaysa kay Ginoong Ferguson. Angkop siya para kay Miss Stanton. Ngumiti si Ginoong Sloan. Ang ngiti niya ay sobrang init. Naririnig ang magulong talakayan, hindi maiwasang may angat ni Nicole ang kanyang ulo mula sa kanyang mga bisig. Magmadali ka at pumunta. Kung hindi tayo umalis ngayon, baka hindi tayo makakaalis sa ibang pagkakataon. Tumawa si Clayton at pinakawalan siya. Sa halip, hinawakan niya ang kanyang kamay, binuksan ang pintuan ng pasahero para makapasok siya, at nilagay ang seatbelt para sa kanya. Ano ang gusto mong kainin? Tumahimik si Nicole at malapit na lang sabihin ng ilang mga pangalan ng restaurant na pipiliin nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ito. Ito ay isang mensahe mula kay Yvette. Bumalik ka para sa hapunan. Nagluto ako ng kapistahan para sa iyo. Hindi niya maiwasang tumawa at tumingin kay Clayton. Hindi na kailangang mag-isip ngayon. Personal na nagluto si Miss Quimby at inanyayahan tayong tikman ang kanyang bapur. Wrinkled ni Clayton ng bahagya ang kanyang mga browser. Inanyayahan niya tayo. Hindi ba siya nanatili sa bahay ni Nicole? Bakit mabilis ang papel sa pagitan ng host at panauhin? Naisip ni Clayton. Tumanggo si Nicole. Mas mahusay na huwag iwanan siya. Kailangan niya ang kasama sa oras na ito. Siya ay mabibigo kung hindi tayo babalik. Ngumiti si Clayton at umiling-iling. Naramdaman niya na si Miss Quimby ay hindi ganoong uri ng tao. Gayunpaman, dahil sinabi ni Nicole, natural na wala siyang problema dito. Nakakalungkot lamang na wala silang oras na magkasama ngayong gabi. Dumating ang elevator. Binuksan ng taong nasa loob ang pintuan bago maabot ni Nicole ang pintuan.
Tumayo si Yvette sa pintuan na nakasuot ng komportableng pajama ni Nicole at ngumiti ng maliwanag. Maligayang pagdating sa bahay. Tumawa si Nicole. Hindi ka napunta sa opisina ngayon. Hindi ka ba hahanapin ng iyong ina? Inilunsad ni Yvette ang kanyang mga mata at nagsalita ng matindi. Sinabi ko sa sekretarya na nagpunta ako sa isang paglalakbay sa negosyo. Siyempre, hindi niya alam na narito ako. Inisin lamang natin ang ilang mga tao. Tinitigan siya ni Nicole ng ilang sandali. Hindi iyon tulad ng iyong estilo. Ang pagtatago ay hindi isang mahusay na paraan upang malutas ang problema. Ngumiti si Yvette. Ang pagharap sa ulo ay makukuha lamang niya ang iniisip na may pagkakataon pa rin. Kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Kabanata 1432. Mag-iwan ng ilang dignidad. Naalala ni Yvette ang unang pagkakataon na nakipaglaban siya ng masama kay Sean. Siya ay nagalit sa kanya dahil sa kanyang panlilinlang. Ito ay dahil nagmamalasakit pa rin siya. Ngayon, hindi ito maipaliwanag ni Yvette, ngunit bigla na lang siyang hindi na makipagtalo sa kanya, hayaan mong marinig ang anumang balita tungkol sa kanya. Sa sandaling iniwan niya ang birthday party, bigla niyang naramdaman na pinakawalan niya. Hindi na siya nasisiyahan sa lalaki na siya ay nahuhumaling sa dati. Ito ay ganoon lang. Tila nagawa niya ang isang hanggal na bagay na iniwan ang kanyang bruised at napahiya sa core. Gusto ni Yvette na iwanan siya. Bakit kailangan niyang mabuhay ng malungkot dahil sa kanya? Iyon ay hindi isang bagay na maaaring gawin ni Yvette Quimby. Pumasok si Nicole. Bumalik sa itaas si Clayton upang mailayo ang kanyang mga gamit at hindi nagmamadali pabalik, kaya hindi pinigilan ng dalawang kababaihan ang kanilang sarili kapag nakikipag-usap. May kakaibang naamoy that moment ni Nicole. Nagpunta si Nicole at tiningnan ang hapagkainan na mayroong isang masayang pagkalat ng mga pinggan na puno ng kulay at lasa. Natigilan si Nicole. Kailan ka may ganitong mga kasanayan? Ang pagluluto ay tiyak na hindi ang mahusay na estilo ni Miss Quimby. Itinaas ni Yvette ang kanyang baba, sobrang smug. Ako ay likas na matalino, kaya hindi ko mapigilan. Ang iyong kusina ay angkop para sa akin. Tumawa si Nicole. Ito ay talagang mukhang napakapampagana habang sila ay nakikipag-usap, si Clayton ay pumasok mula sa pintuan ng hold a bag ng merienda at alak. Salamat sa iyong mabuting pakikitungo, Miss Quimby. First ni Yvette ang kanyang labi at ngumiti. Ginoong Sloan, hindi ka hahawak ng sama ng loob laban sa akin para sa pag-abala sa iyong nag-iisa na oras, di ba? Mahinahon na ngumiti si Clayton. Paano ako? Ikaw ang matalik na kaibigan ni Nicole. Maaaring may problema ako sa ilang mga salita na bulong mo sa kanyang tainga. Ano ang tama na masisisi kita? Ngumiti si Yvette at tumingin kay Nicole. Sinasabi ni Ginoong Sloan na banayad at tinatrato ang mga tao ng Tame Time, ngunit imposibleng sabihin kung kailan siya ay mapagkunwari. Si Nicole at Clayton ay hindi nagsalita. Kalimutan mo na. Halika at tamasahin ang kapistahan ang niluto ko. Tumingin si Nicole kay Clayton, kinuha ang pulang alak, tiningnan ang bag ng merienda, at sumimangot ng bahagya. Bakit ka nagdala ng merienda? Pinanood ni Clayton si Yvette na pumasok sa kusina at mabilis na bamulong sa tainga ni Nicole. Natatakot ako na hindi mo magugustuhan ang pagkain, kaya inihanda ko ang mga ito bilang isang gabing-gabing merienda para sa iyo. Hindi nagsalita si Nicole. Lumabas si Yvette at binati ulit sila sa mesa. Nagpunta si Clayton upang tumingin. Siya ay nagkaroon ng isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit mabilis siyang nabawi muli. Ang kasanayan sa pagluluto ni Miss Quimby ay talagang nakakagulat. Siyempre, pinuri ni Yvette ang sarili bago tumingin sa malayo. Kumain na tayo. Nagpalitan ng sulyap sina Nicole at Clayton bago kunin ang kanilang mga kagamitan at pagkain. Sure enough, ang pagkain ay talagang makulay at mabango, at ang lasa sa kanilang mga bibig ay napakabuti upang maging totoo. Naalala ni Nicole na si Yvette ay isang rookie lamang sa kusina. Hindi niya inaasahan na ang antas ni Yvette ay makahabol ng mga profesional na chef ng mabilis. Gayunpaman, ang susunod na segundo, ngumiti si Clayton. Miss Quimby, ang mga plate na ito ay mula sa pribadong restaurant, di ba? Kailan ito na-order? Ang bibig ni Yvette ay gumapang sa isang piraso ng tadyang. Ang kanyang mga salita ay hindi nakakagulat. Tumawag ako kani-kanina lang. Sa isang iglap, tumahimik ang silid. Tumingin si Nicole sa logo sa plato.
Ito ay talagang ang tableware ng isang sikat na pribadong restaurant. Ang cutlery ng kusina na ito ay hindi ipinahiram sa publiko maliban kung ito ay isang sobrang VIP. Yvette coughed, uminom ng isang bibig ng pulang alak, at tumingin kay Clayton. Ginoong Sloan, hindi ka masyadong etikal. First ni Clayton ang kanyang mga labi ng pasensya. Humihingi ako ng paumanhin. Nagtatanong lang ako ng casual. Tumingin si Yvette kay Nicole at ipinaliwanag, alam mo ang aking mga kasanayan. Natatakot ako na hindi sinasadyang malason ako. Kabanata 1433. Hindi nagkasundo. Bagaman nakalantad si Yvette dahil sa pag-faking ng kanyang mga kasanayan sa pagluluto, wala siyang naramdaman na pagkakasala mula nang gumastos siya ng pera upang gamutin ang kanyang mga bisita sa pagkain. Natapos ni Nicole at Clayton ang kanilang pagkain, at halos tapos na si Yvette. Si Yvette ay bahagyang tipsy, at ang kanyang mukha ay bahagyang pula. Inimpake ni Clayton ang mga item at tinawag ang pribadong restaurant para sa kanila na dumating at kunin ang cutlery. Pagkatapos, nakita niya si Yvette na may hawak na tumpok ng merienda at nagsisimulang kumain. Binigyan ni Nicole si Clayton ng isang hitsura, at si Clayton ay tumanggo ng panghihinayang bago umalis paitaas. Marahil ay hindi na makalabas si Nicole ngayong gabi. Kinuha niya ang mainit na basa na tuwalya para kay Yvette at pinunasan ang kanyang mukha. Kagabi, hindi siya gumawa ng isang solong tawag sa telepono. Ngunit ngayon, gumawa siya ng 100 tawag. Hindi ba sa palagay mo siya ay isang scumbag? Hinintay pa niya ang aking galit na hamupa bago tumawag sa akin na humingi ng tawad. Malamig na tumawa si Yvette. First ni Nicole ang kanyang mga labi at ibinuhos ang isang tasa ng tubig ng pulot para kay Yvette. Sa palagay ko na dahil sa isip mo, huwag ka nang mag-atubiling. Sa anumang kaso, napili mo na ang iyong pangwakas na layunin. Ang buong bagay na ito ay malapit nang maipasa. Sinabi ni Yvette, hindi lang ako nakipagkasundo. Ang mga saloobin at lakas na ginugol ko sa kanya ay nagkakahalaga ng halos kalahati ng aking buhay, ngunit ginagamit pa rin niya ang mga dating taktika na iyon at naghihintay sa akin na kunin ang pain. Paano niya ako hinabol sa gabing iyon, kung nasisiyahan siya sa akin na humingi ng tawad, kahit na kinasusuklaman ko siya, hindi niya ako binaliwala. Bumantong hininga si Nicole. Si Yvette ay talagang naubos ang sarili sa relasyon na ito. Ang pagnanais na makalabas nito ay maaaring maging mas nakakapagod. Yvette, hindi ka dapat maging ganoong uri ng tao. Kahit na parang gusto ka ni Sean, ano ang halaga ng pag-ibig na ito? It's all relative. Kung hindi mo ihambing, maramdaman mo na gusto ka lang niya. Gayunpaman, sa sandaling mayroong ibang tao sa larawan, ang pag-ibig na ito ay magiging mura. Hindi rin niya ginagawa ang mga ranggo sa mga taong hinahabol ka. Naririnig ang mga salita ni Nicole, dahan-daang itinaas ni Yvette ang kanyang ulo. Pula ang mga mata niya. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa bawat isa ng hindi nagsasalita. Siguro alam ni Yvette ang lahat ng ito, ngunit nagkukunwari lamang siya na walang gana. Ngayon na ipinahayag ito ni Nicole, kailangang maging malinaw si Yvette tungkol dito. Kinabukasan. Ang araw ay nakabitin ng mataas sa kalangitan, at ang simoy ng hangin ay pinalitan ang mga dahon, naghahadyas ng mga sirang anino sa lupa. Pumasok na lang si Nicole sa opisina nang marinig niya ang sinabi ng receptionist, "Sir, hindi ka makakapasok." Si Nicole ay hindi sinasadya na lumingon at nakita ang taong sumunod sa kanya. Ito ay si Sean. Ang kanyang mga mata ay madilim habang tinitigan niya si Nicole. Ang mga sulok ng kanyang mga mata ay mahina na pula. Sinabi ng receptionist, "Miss Stanton, ang ginoong ito ay walang appointment ngunit naghihintay sa iyo dito." Sinabi ko sa kanya na lumabas, ngunit tumanggi siya. Ngumiti si Nicole. "Alam ko kung sino siya. Ano ang nagdadala sa iyo dito, Ginoong Moore?" Alam niya ng mabuti, ngunit hindi niya inaasahan na darating si Sean na naghahanap kay Yvette dito. First ni Sean ang labi niya. Ang kanyang mukha ay tense, glum, at pagod. Binuksan niya ang kanyang bibig at nagsalita sa isang mabagsik na tinig. Tinitigan niya ang mukha ni Nicole, hindi nais na makaligtaan ang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Kasama kanya, hindi ba? Ang kanyang boses ay tunog tulad ng ito ay lupa ng papel de liha. Bahagyang nagulat si Nicole. "Sino? Yvette. Bakit siya nasa lugar ko?" Sinabi ni Sean,
Walang sino man sa alinman sa kanyang mga tirahan, at hindi siya napunta sa opisina ng ilang araw. Wala siyang ibang lugar na pupuntahan. Maliban sa iyo at ni Miss Nixon, walang sino man ang may kakayahang itago siya. Sinundan ko si Miss Nixon para sa isang araw. Nanatili siya sa set sa buong araw at hindi ako umuwi. Kaya, ikaw lamang ang nag-iisa. Miss Stanton, kailangan kong makipag-usap sa kanya ng maayos. Kabanata 1434. Kailangan ba ito? Tiningnan siya ni Nicole na pinipigilan ang pagkabalisa na hitsura sa kanyang mukha at ngumiti ng mahina. Ginoong Moore, sasabihin ko ulit ito. Wala siya sa aking lugar. Mangyaring maghanap sa ibang lugar. Pagkatapos, lumingon si Nicole at pinindot ang pindutan para sa elevator. Gayunpaman, hindi sumuko si Sean at sumunod sa kanya, hawak ang mga pintuan ng elevator at nakatingin sa kanya. Ang mga ugat ay nakaumbok sa kanyang noo. Gusto kong kausapin siya. Sinabi ni Nicole, makipag-ugnay sa kanyang sarili. Hindi niya sinagot ang aking mga tawag. Galit pa rin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay matigas at malamig. Sinabi ni Nicole, kung hindi niya sinagot ang iyong mga tawag, pagkatapos ay may dalawang kadahilanan lamang. Isa, hinihintay kanyang lumapit sa kanyang pintuan upang humingi ng tawad, ngunit hindi niya sinabi sa iyo kung nasaan siya. Dalawa, nais niyang sumuko ka. Ngumiti si Nicole at tiningnan ang halos basag na ekspresyon ni Sean. Pumasok si Logan sa gusali at nakita ang standoff sa elevator. Agad siyang kumilos na parang nahaharap siya sa isang mahusay na kaaway. Mabilis niyang nakuha ang isang tao na i-drug si Sean mula sa pagharang sa elevator at tiningnan si Nicole na tumango. Magandang umaga, Pangulo. Inihayag ni Nicole ang isang napakatalino na ngiti. Morning. Si Sean ay mukhang malungkot habang siya ay kinaladkad palayo. Sa sandaling sarado ang elevator, nakita ni Nicole ang gulat at pagkawala sa kanyang mga mata. Anong awa? Si Yvette ay orihinal na ibibigay ang lahat upang makasama siya. Sa huli, kung ano ang tila isang maliit na bagay kay Sean ay sumire sa kanilang relasyon. Umakyat si Nicole sa kanyang tanggapan at nagkaroon ng pulong sa umaga bago lumabas. Naghihintay si Logan sa pintuan para sa kanya. Pangulo, tumanggi si Ginoong Moore na umalis kahit anong sabihin namin sa kanya. Kahit na pinipigilan siya ng bodyguard sa labas, mayroon pa rin siyang paraan upang mag-sneak in. Ang tinig ni Logan ay naging mas maliit at hindi sigurado. Tumahimik si Nicole bago magpadala ng mensahe kay Yvette. Si Sean ay dumating sa aking tanggapan. Sagot ni Yvette. Huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa akin. Sagot ni Nicole. Okay. Ang kawalan ng puso ni Yvette ay dumating ng biglaan na hindi man lang siya nag-abala na magsabi ng isang salita tungkol sa breaking up. Siya ay isang panig na nagpasya na wakasan ang relasyon na ito. Sa ibang tao, maaaring parang iniiwasan ni Yvette si Sean dahil nagagalit siya, ngunit alam ni Nicole si Yvette. Ayaw lang ni Yvette na mag-aaksaya ng higit pang enerhiya sa kanya. Tumangala si Nicole at nagsalita kay Logan. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Pumunta gawin ang iyong sariling bagay. Tumango si Logan at iniwan ang lugar na may hininga. Natapos na lang si Nicole na tumawag sa negosyo at pinahihit ang kanyang ulo upang makita na nakaupo na si Sean sa sofa sa kanyang tanggapan. Tinitigan niya siya ng isang malamig at madilim na titig pati na rin ang ilang mga pahiwatig ng puot na nakatago sa kanyang madilim na mga mata. Hindi siya nagulat na walang pahintulot si Sean na pumasok. Sa pamamagitan ng paglalarawan ni Yvette, si Sean ay hindi isang disenteng at malinis na negosyante. Hindi man siya isang disenteng ginoo. Si Sean ay may kakayahang at ginamit sa paggamit ng lahat ng uri ng paraan upang makamit ang kanyang mga layunin. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser at ngumiti sa kanya. Ginoong Moore, hindi ko ba naipaliwanag ang aking sarili? Nasa lugar mo na siya. Ang kanyang tono ay sobrang lamig. Tumingin sa kanya si Nicole. So, gusto ko siyang makita. Inalis ni Nicole ang ngiti sa kanyang mukha at kinuha ang kanyang telepono. Tulad ng malapit na niyang pindutin ito, biglang nagsalita si Sean. Maniniwala ka ba sa akin kung sinabi kong marami akong oras upang maalis ka bago makarating ang iyong mga tao sa iyong opisina? Tumahimik si Nicole at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig. Nagbabanta ka ba sa akin? Binabalaan kita. Tumingin si Nicole sa kanya sandali at biglang tumawa.
Ang kanyang nakasimangot ay kumawala sa isang pahiwatig ng disdain sa kanyang pagpapahayag. Bago ka lumapit sa akin, dapat kang mag-alala tungkol sa kung ang iyong pamilya mo ay maaari pa ring maghalo sa paligid. Ang iyong asawa, ang pamilya ng iyong asawa ay dumaan sa mahusay na haba upang makabuo ng mga tulay at magbigay ng daan para sa iyong network at mga mapagkukunan. Sa palagay mo ba ay makakalayo ka sa kanila ng isang beses at para sa lahat? May lamig lamang ang naiwan sa mukha ni Sean. Ang kanyang mga mata ay madilim at gloomy. Kabanata 1435. Pumunta kung nais mo. Mayroong malinaw na mga pahiwatig ng galit na vaguely na pinigilan sa mga mata ni Sean. Napapikit ng mahigpit ni Sean ang kanyang mga kamao. Sinabi ba niya sa iyo iyon? Ngumiti si Nicole. Hindi. Hindi namin kailanman pinag-uusapan ang tungkol sa mga bagay na tulad nito, ngunit hindi nangangahulugang hindi natin alam. Ang mukha ni Sean ay medyo kumalas. Gusto ko lang ipaliwanag ito sa kanya. Sa pagkakaalam ko, ang mga taong hinabol sa kanya noong gabing iyon ay ako at si Julie. Hindi ka man gumawa ng isang solong tawag sa telepono at hindi nagmamalasakit sa kanyang kaligtasan. Bakit ka nag-aalala ngayon? Ngumiti si Nicole sa kanya. Isang bakas ng kakulangan sa ginhawa ang sumabog sa mga mata ni Sean. Ang hangin ay tahimik para sa ilang mga moments. Nahulaan ito ni Nicole dahil ayaw niyang kausapin siya tungkol sa mga bagay na ito. Hindi rin siya maabala upang makinig din. Curled ni Nicole ang kanyang mga daliri at kumatok ng 2 beses sa mesa. Kalmado at mabagal ang tono niya. Umalis ka. Makikilala ka niya kung nais niyang makilala ka. Walang silbi para sa iyo na lumapit sa akin. Tumingin si Sean kay Nicole. Ang kanyang mga labi ay idiniin sa isang tuwid na linya. Madilim at malalim ang kanyang mga mata na may hindi kilalang kahulugan. Hindi maabala si Nicole na sabihin pa. Binigyan na siya ni Yvette ng isang pagtatapos, kaya ayaw niyang makagambala. Bagaman naramdaman niya ang lamig ni Sean, naintindihan niya na ang pundasyon ng pamilyang Moore ay hindi matatag na hayop. Sa isang kritikal na oras na tulad nito, hindi gagawa si Sean ng anumang masamang kahihinatnan sa kanya. Maliban kung mahal na mahal niya si Yvette hanggang sa kamatayan at hindi na ito makatayo. Ang susunod na segundo, tumayo si Sean, lumingon, at umalis. Tingnan, hindi niya ito gusto sa lahat. Tinitigan ni Nicole ang kanyang likuran ng ilang segundo nang walang sinasabi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at bumalik sa trabaho. Halos tanghali nang dumating si Logan upang paalalahanan siya na makaka-off siya sa trabaho. Tinanong din niya kung nais niyang mag-book ng restaurant. Naisip lang ni Nicole na maaari lamang siyang pumunta sa kantin ng kawani upang kumain nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Tumahimik siya bago kunin ito. Hello. Kumusta? Kapatid ba ni Michael ito? Hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Dinadala namin siya sa ospital. Malaya ka bang dumating at tumingin? Natigilan si Nicole. Siyempre. Saang ospital? Matapos ang guro na magsalita, binaba niya ang telepono ng nagmamadali. Agad siyang nagimpake ang kanyang mga gamit at tumayo. Nilaktawan ako ng tanghalian. Lalabas na ako. Maghahanda ba ako ng driver mo? Hindi na kailangan. Nagsalita si Nicole at tinawag ang telepono ni Clayton, ngunit nakuha lamang niya ang mensahe na ito ay naka-off. Bigla niyang naalala na binanggit niya na kailangan niyang pumunta sa ibang bansa ngayon upang makitungo sa ilang mga bagay, kaya dapat siya ay nasa eroplano sa oras na ito. Walang oras upang mag-isip tungkol dito. Dumiretso si Nicole sa ospital. Siya ay bahagyang nababahala sa daan. Napakaraming bagay ang nangyari kamakailan, at hindi niya gaanong binigyan ng pansin si Michael. Si Clayton ay patuloy din na umiikot sa kanya at napabayan si Lil Michael. Hindi inaasahan ni Nicole na maging hindi maayos si Michael. Agad na nabalisa si Nicole. Sa ospital, dumating ang guro upang humingi ng tawad. Humihingi ako ng paumanhin, si Miss Stanton. Si Michael at ang kanyang kaklase ay bumagsak sa isa't isa habang naglalaro ng soccer, at ang kanyang braso ay nabali sa taglagas. Medyo seryoso ito. Ito ang aming kasalanan bilang kanyang guro. Hindi namin binibigyang pansin ang kanyang kaligtasan. Itinaas ni Nicole ang kanyang kamay at ginambala ang kanyang mga salita. Nasaan si Michael? Ang doktor ay nasa loob ng tending sa kanya.
Dumiretso si Nicole at tiningnan ang umiiyak na si Michael na nakaupo sa mga braso ng doktor sa isang hinaing. Ang kanyang maliit na mukha ay pula at flush, at ang kanyang mga luha ay tila nakabitin at dumikit sa kanyang mga eyelashes. Pretty lady. Sa sandaling nakita niya si Nicole na dumating, nawalan ng kontrol si Lil Michael sa kanyang mga luha at nagsimulang umiyak ng malakas. Nasira ang puso ni Nicole habang nagpunta siya upang hawakan siya, pakiramdam na nawalan siya ng timbang. Ang isa sa kanyang mga braso ay nakabalot ng mahigpit sa isang cast, na ginagawang manipis ang kanyang maliit na katawan na manipis at mahina. Bakit hindi ka nag-iingat? Masakit ba? Kabanata 1436. Ang iyong pamangkin. Inilagay ni Michael ang kanyang iba pang braso sa paligid ni Nicole, lumusot ang kanyang sarili sa kanyang mga arms, at tumango. Masakit. Masakit talaga. Hinawakan ni Nicole ang kanyang maliit na mukha, tunay na nakabagbag damdamin. Okay lang. Dadalhin kita pabalik at ayusin ito. Magiging maayos ito. Tumango si Michael at nag-sniff. Masunurin niyang hayaan ang doktor na ilagay ang plaster dito. Tumayo ang guro sa tabi at nagbuntong hininga nang tapos na ang lahat. Miss Stanton, hindi maginhawa para sa Lil Michael na pumasok sa paaralan sa kondisyong ito, bakit hindi mo siya pagpahingain sa bahay ng ilang sandali bago bumalik sa paaralan? Si Nicole ay may parehong mga saloobin at hinawakan ang kanyang ulo. Okay. Ngumiti ang guro at may sasabihin lang sa isang bagay nang lumingon si Lil Michael upang tumingin kay Nicole. Nasaan si tatay? Ang tatay mo ay nagpunta sa ibang bansa para sa isang pulong. Umalis na lang siya ngayon at nasa eroplano pa rin. Pagkatapos siyang matapos, natatakot siya na mag-isip siya ng sobra at nagmadali na ipinaliwanag, huwag kang mag-alala, ipaliwanag ko ito sa iyong tatay. Hindi kanya masisisi. Hindi kanya nais na makita na ganito. Ang kanyang telepono ay naka-off, kaya't wala tayong paraan upang makipag-ugnay sa kanya. First ni Lil Michael ang kanyang mga labi. Medyo nagagalit ang ekspresyon niya. Hindi ako nahulog sa aking sarili. May nagtulak sa akin mula sa likuran ng layunin. Guro, hindi mo ba ito nakita? Sa mga salitang iyon, ang kapaligiran sa silid ay tumahimik. Ayaw ng doktor na makisali sa bagay na ito at pumunta upang makuha ang gamot pagkatapos gamutin si Michael. Medyo malamig ang tingin ni Nicole habang tinitingnan niya ang guro. Iyon ba ang kaso? Ang mukha ng guro ay agad na medyo nag-flush at walang magawa. Hindi ito ganoon. Hindi maiiwasang maging mga bukol at bruises kapag ang lahat ay naglalaro ng soccer. Ito ay normal na mahulog sa bukid. Hindi ko talaga napansin sa oras na iyon kung sinasadya o hindi. Sa sandaling nakita ko si Michael na bumagsak, agad akong tumakbo at dinala siya sa ospital. Tila walang anumang mga loopholes sa sinabi niya. Kahit na tumayo ang guro doon, hindi siya maaaring nakatitig sa isang solong tao, kaya hindi ito maituturing na kapabayaan. Ang frown ni Nicole ay lumabas, at malapit na siyang ipaliwanag kay Lil Michael na hindi ito ginawa ng guro ng may layunin, ngunit itinaas niya ang kanyang malinis at malinaw na mga mata at tiningnan ang guro. Nakita mo ito. Ang lahat ng mga mag-aaral sa paligid ay nakakita din ito. Maaari mo lamang tanungin ang iba pang mga mag-aaral. Malinaw na itinulak ako ni Max. Ang mukha ng guro ay naging pula para sa isang iglap. Mas naging fluster siya nang tumingin siya kay Nicole. Sinulyapan niya si Lil Michael at nag-atubili. Paano ito magiging? Tumahimik si Nicole at nagsalita sa isang mahinahon na tono. Ngunit bakit ka itinulak ni Max? Nagkaroon ka ba ng hindi pagkakasundo? Tumango si Lil Michael. Si Max ay 3 taong mas matanda kaysa sa akin at palaging binubuli ako sa pagiging mas bata. Hiniling niya ang aking mga sagot sa panahon ng pagsusulit, ngunit hindi ko sinabi sa kanya, binyantaan niya ako at sinabi sa akin na maghintay. Sa palagay ko ito ang kanyang paghihiganti. Si Lil Michael ay nagsalita ng napakapamamaraan at malinaw tungkol sa bagay na ito. Naging mapatla ang mukha ng guro. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata upang tumingin sa guro ng walang labis na init na naiwan sa kanila. Maaari kang bumalik muna. Makikipag-ugnay ako sa punong guro tungkol sa bagay na ito. Hindi na kailangang makipagtalo ito sa isang guro. Nadama rin ni Nicole na hindi ito maaaring maging isang simpleng maliit na bump. Agad na nag-flush ang guro. Miss Stanton, ako. Ayaw ni Nicole na sabihin pa. Kinuha niya ang damit ni Lil Michael at naglakad palabas.
Sumunod si Lil Michael at binigyan ng pagtingin ang guro. Nagmamadaling humabol ang guro sa kanila. Miss Stanton, huwag pumunta sa punong guro. Alam kong mali ako ngayon. Kung pupunta ka sa punong guro, hindi ko mapapanatili ang aking trabaho. Ang kanyang panik na hitsura ay talagang hindi mapigilan. Alam ni Nicole kung gaano kalaki ang mga ordinaryong tao na pinahahalagahan ang kanilang mga trabaho, ngunit ang kinakailangan ay kailangan nilang magkaroon ng isang magalang na puso para sa trabaho. Medyo hindi makatuwiran kung naghihintay lang silang kumita ng pera. Kabanata 1437. Maaaring hindi ito angkop para sa iyo. Tumahimik si Nicole, tumingin sa paligid upang tignan ang guro, at malumanay na nagsalita. Miss, gusto ko lang ang punong guro na personal na mag-imbestiga sa bagay na ito. Kung sinadya ba ni Max at kung nagbanta siya kay Michael, dapat magkaroon ng resulta kung ang mga bagay na ito ay totoo o hindi. Kung hindi ka gumawa ng anumang mali, pagkatapos ay huwag mag-alala tungkol sa pagkawala ng iyong trabaho. Kung gumawa ka ng mali, kung gayon ang trabahong ito ay hindi angkop para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring kumuha ng trabaho ng pagtuturo at pagtuturo sa iba. Ang mukha ng guro ay naging ilang shade whiter. Ngumiti si Nicole. Bakit ko hahayaan si Michael na magdusa para lamang sa iyo upang mapanatili ang iyong trabaho? Ang mga mata ng guro ay isinulat na may gulat at walang magawa. Miss Stanton. Akala niya maaari niyang ay bulag ang mata dito, ngunit inilantad ng mga salita ni Lil Michael ang bagay na ito. Hinayla ni Lil Michael ang kamay ni Nicole at tiningnan ang guro. Hanggat hayaan mo siyang lumapit at humingi ng tawad sa akin at nangangako na huwag gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa hinaharap, mapapatawad ko siya. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga browser. Bakit mo siya patawarin? Maaari kong malutas ang bagay na ito. First ni Lil Michael ang kanyang mga labi, siya ay isang mabuting guro. Ayaw ko siyang mawalan ng trabaho, ngunit hindi ko nais na masakop niya ang mga masasamang mag-aaral. Tumingin si Nicole sa guro. Narinig mo ba iyon? Pupumanta ako sa punong guro o sabihin sa kanya na hanapin ako, tawagan ang mga magulang ni Max. Labis na tumingin ang guro. Gayunpaman, maaari lamang siyang tumango ng mahigpit at pumunta sa gilid upang tumawag. Natagpuan ni Nicole ang isang upuan at naupo, tiningnan ng mabuti ang kanang braso ni Lil Michael. Masakit pa ba ito? Tumanggo si Lil Michael. Kaunti, ngunit sinabi ni Daddy na nakakahiya sa mga batang lalaki na umiyak dahil sa masakit. Tatanggapin ko ito. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang maliit na kamao upang pasayahin ang kanyang sarili. Ngumiti si Nicole at hindi maiwasang tumawa. Humihingi ako ng paumanhin para sa hindi ako darating na makita ka ng matagal. Kung alam ko, dapat na akong lumapit ng mas maaga. Dapat ay sinabi mo sa akin o sa iyong tatay kapag nakatagpo ka ng mga bullies. Ngumisi si Lil Michael. Ang kanyang patas at malambot na maliit na mukha ay chubby at kaibig-ibig. Sinabi sa akin ni Daddy bago ang masamang tiyuhin at masamang lolo na nais na makitungo sa iyo at na nasa panganib ka, kaya hindi ako maaaring tumakbo sa paligid. Sinabi niya sa akin na huwag lumapit sa iyo kahit na may nangyari. Kung hindi man, hindi ito mahalaga. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang smug at nasa sabik na pag-iisip. Ngumiti si Nicole. Okay lang. Maaari mo akong hanapin sa hinaharap. Hindi na ako nasa panganib. Ang masamang tiyuhin at masamang lolo na binanggit niya ay malamang na tinutukoy sina Isaac at Quavon. Malugod na tumalon si Lil Michael kay Nicole sa kanyang braso. Si Nicole ay natatakot na hawakan ang kanyang braso at maingat na iniwasan ito. Huwag lumipat. Pumunta tanungin ang doktor mamaya kung kailangan mong bigyang pansin ang anumang bagay. Si Lil Michael ay matalino at nakakatawa, kaya alam niyang sabihin sa kanya ang lahat ng mga hinaing na nakatagpo niya. Kung hindi man, ang pinsala ay magiging mas seryoso lamang. Habang tumatawa ang dalawa at nagbiro sa paligid, ang guro ay lumibot mula sa sulok na may maingat at humihingi ng tawad. Miss Stanton, ina ni Max, ang aking kapatid na babae, ay narito sa lalong madaling panahon. Mangyaring maghintay sandali. Tumanggo si Nicole. Ang pag-iingat at pagkabalisa ng guro ay naging isang maliit na hindi komportable si Nicole. Kung hindi sinabi ni Lil Michael ang mga bagay na ito, marahil ay hindi pa ito sinabi ng guro na ito at naisip na ang pagpapadala sa kanya sa ospital ay nakamit ang kanyang misyon.
Ang taunang bayad sa matrikula ni Lil Michael ay malapit sa $700,000 ngunit ang serbisyo at kalidad na nais nila ay malayo sa mga inaasahan. Ang isang guro na may ganitong mahina na karakter ay hindi angkop para manatili sa isang pang-internasyonal na paaralan. Kabanata 1438. Pangatlong rate na starlet. Matapos maghintay ng mga 20 minuto, isang bahagyang mabilog na nasa gitna na may edad na nakadek sa mga alahas ang humugot ng pantay na mabilog at malakas na batang lalaki. Ikaw ang tiyahin ng bata pati na rin ang kanyang guro, at hindi mo rin malulutas ang bagay na ito. Ito ay isang maliit na spot sa pagitan ng mga bata. Ano ang malaking pakikitungo? Magbayad lamang para sa kanyang mga gastos sa medikal. Malinaw na sinusubukan lamang nilang mag-extort ng pera. Ang babaeng nasa gitnang may edad ay malakas at puno ng sigla. Ang makintab na kadena ng ginto sa paligid ng kanyang leeg ay maaaring talagang bulag ang isang tao. Nakatingin lamang sa kanyang palso, nakita ni Nicole na nakasuot siya ng 8 hanggang 9 na pulseres, ang ilan sa mga ito ay mga pulseres ng Cartier. Malinaw na sa isang sulyap na ang kanyang pamilya ay mayaman at malamang na isang parvenu. Ilang beses na akong tiningnan ni Nicole ngunit tila walang impresyon sa babaeng ito. Tila hindi niya nakilala ang babae sa bilog. Ang guro ay desperadong tumitingin sa kanyang kapatid na babae, na nagsign para sa kanya na huwag nang sabihin pa. Gayunpaman, ang babaeng nasa gitnang may edad ay tila walang katapusang sama ng loob at hinayla ang kanyang anak sa harapan. Nang makita niya si Nicole, nagyelo siya sandali at nagsimulang sumimangot. Paano ang isang napakaganda ng isang tao ay napaka-fussy at pagkalkula? Ikaw ba ay maikli ang pera? Naging mapatla ang guro. Paumanhin, Miss Stanton. Ang aking kapatid ay hindi masyadong binibigyang pansin ang balita at hindi alam. Bago matapos ang guro, tumalikod ulit ang babae upang tumingin kay Nicole. Balita. Talagang mukhang medyo pamilyar ka. Ikaw ba ay isang artista? Ha? Nakita ko ang maraming mga third-rate na mga starlet na katulad mo. Lahat ito ay tungkol sa pera, di ba? Ang bata na ito ay ang iyong iligal na anak na lalaki, di ba? Sigurado na hindi mo nais na ilantad ang bagay na ito. Mas mahusay mong malaman na huwag itulak ang iyong swerte. Tahimik na tiningnan siya ni Nicole at saka ngumiti ng mahina. Sa tabi, ang maputlang mukha ng guro ay labis na awkward at hindi ka pani-pani walang nababahala. Sis, ano ang tungkol sa iyo? Alam mo ba kung sino siya? Ano? Hindi nagmamalasakit kung sino siya. Ano ang kinakatakutan mo? Ikaw ang guro. Kung siya ay nangahas na gumawa ng isang malaking pakikitungo dito, pahirapan lamang ang kanyang anak na may lahat ng iyong lakas, huwag isipin na magkaroon ng isang magandang oras sa paaralan sa hinaharap. Ang chubby middle-aged na babae ay sumulyap kay Nicole, nakakuha ng itaas na kamay na may isang palabas ng lakas, at hindi binibigyan siya ng isang pagkakataon. Inaasahan ni Nicole ang isang makatuwirang magulang na darating. Gayunpaman, dahil ang isang tao na tulad nito ay dumating sa halip, ang lahat ng kanyang pangangatuwiran ay nawala. Wala na. Hindi na kailangan ito. Sa likuran ng babae, ang kanyang anak na lalaki ay tumayo doon ng buong kapurihan habang pinapanood niya ang eksenang ito, na tinitingnan si Michael na may isang mapanirang ngiti sa kanyang mukha. Naririnig mo na, hipon. Walang silbi para sa iyo na pumunta sa iyong mga magulang. Biglang tumayo si Nicole. Tumingin siya sa guro at tumawa. Tingnan mo, hindi na hindi ko sila binigyan ng pagkakataon. Hinayla ni Nicole ang kamay ni Michael at umalis, ngunit nagpunta ang guro at pinigilan sila ng isang maputlang mukha. Mangyaring maghintay, Miss Stanton. Greeted ng guro ang kanyang ngipin upang itago ang kahihiyan sa kanyang mukha at tumawag sa kanyang kapatid na babae sa isang malupit na tono. Sis, gusto mo bang gumawa ng isang malaking pakikitungo dito upang masiyahan? Gusto mo bang mawalan ako ng trabaho? Gusto mo bang bumagsak si Max sa labas ng paaralan? Ang chubby middle-aged na babae ay nagyelo at nagmula sa disdain upang sa sorpresa. Ano ang pinag-uusapan mo? Paano posibleng ang maliit na bagay na ito? Sinulyapan siya ng guro. Alam mo ba kung magkano? Ang pagsisikap na inilagay ko upang makapasok sa paaralang ito bilang isang guro. Kung mawawalan ako ng trabaho dahil sa iyo, walang mabubuhay ng maligaya. Ang chubby middle-edad na babae ay sumulyap sa kanya. Gumagawa ka ng isang pag-aalsa sa wala.
Bagaman iyon ang sinabi niya, malinaw na ibinaba niya. Ang babae ay kumuha ng isang side glance kay Nicole at sized her up. Hindi niya masabi kung anong tatak ng damit si Nicole na suot, kaya malamang na iba-iba ang mga tatak o peking mga produkto. Bukod sa relo sa kanyang palso, si Nicole ay wala ring pulseres o kwintas. Mukha siyang hindi kapani-paniwalang makinis. Sa pag-iisip na iyon, ang babaeng nasa gitna ay naging mas nakakainis. Kabanata 1439. 10 beses ang halaga. Ang chubby middle-aged na babae ay sumangot na parang nagbibigay siya ng pabor. Fine, dahil lahat tayo narito, pag-usapan natin ito. Ang mga bata ay nag-away, kaya hahawak ko ang mga gastos sa medikal. Naglakad ang guro. Sabihin kay Max na humingi ng tawad at magbayad para sa mga gastos sa medikal. Itinaas ng gitnang may edad na ang kilay. Ano? Humingi ng tawad. Ano ang alam ng mga bata? Sino ang humihingi ng paumanhin? Ito ay kasalanan ni Max. Noong una, nais niyang kopyahin ang mga sagot ni Michael at mag-usisa ng isang sama ng loob nang tumanggi si Michael na hayaan siya. Ngayon, sinasadya niyang itulak si Michael sa bukid. Ito ay hindi kapani-paniwalang bastos. Sinabi lang ng guro ang lahat ng hindi itinatago ang anumang mga detalye. Ang gitnang may edad na babae ay sumisigaw. Bakit kinopya ng aking anak na lalaki ang araling bahay ng maliit na batang ito? Napakabata pa niya. Paano siya mag-aaral sa parehong grado tulad ng mga ito? Dapat ay dumaan siya sa likurang pintuan, di ba? Tumayo ang gitnang may edad na babae at lumakad nang tumawid ang kanyang mga braso. Imposibleng para sa isang paghingi ng tawad. Hindi ako naniniwala na ang aking anak na lalaki ay magkopya sa araling bahay ng ibang tao. Ngunit dahil ang batang lalaki ay napakaganda, paano ito? Sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang bibig, nagyelo ang hangin. Ang guro ay labis na nababahala na siya ay malapit ng tumalon, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay hindi pa rin nasaran ng loob ang tungkol sa kabigatan ng bagay na ito. Doble ang bayad sa medikal. Naisip ba niya na nag-aaral pa rin sila sa isang ordinaryong paaralan? Ang mga taong nag-aral sa internasyonal na paaralan ay mayaman at makapangyarihan. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata at may sasabihin lang sa isang bagay nang tumawag ang doktor. Michael, handa na ang gamot mo. Tumahimik si Nicole at hinaplos ang ulo ni Lil Michael. Pumunta at kumuha ng iyong gamot, pagkatapos ay bumalik mamaya. Hinaplos ni Lil Michael ang kanyang ulo. Okay. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi sa kanya ng magandang ginang, isang nasugatan na tao, upang makakuha ng sariling gamot. Gayunpaman, lagi siyang nakikinig sa kanya. Nanunood ng kanyang maliit na figure na umalis, sa wakas ay tumingin si Nicole. Sa isang chill sa kanyang mga mata, tumingin si Nicole sa chubby na nasa edad na babae. Hindi ko nais na gumawa ng isang malaking pakikitungo sa ito. Ito ang guro na nagpaalam sa akin na bigyan siya ng pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad, walang silbi ngayon. May nais na sabihin ang guro at binuksan ang kanyang bibig, ngunit walang mga salita na lumabas. Hindi maintindihan ng chubby middle-aged na babae kung ano ang ibig sabihin nito. Mukha siyang napakamapagmataas. Ano? Doble ba ang bayad sa medikal na hindi sapat para sa iyo? Naglakad si Nicole at tumayo sa harap ng babae na may isang ngiti na ngiti sa mga sulok ng kanyang mga labi. Magbabayad ako ng 10 beses sa halaga. Bago pa maunawaan ng iba pa kung ano ang ibig sabihin nito, biglang naabot si Nicole at itinulak ang babae sa direksyon ng hagdan. Ang mukha ng babae ay naputi habang siya ay natitised at nahulog pa atras. Gayunpaman, wala siyang makukuha, at ang kanyang katawan ay nahulog ng hindi mapigilan. Mula rito, bumagsak ang babae sa ibaba. Ang distansya ay isang palapag, wala nang higit pa at hindi bababa, ngunit sapat na upang gawin siyang malabo mula sa sakit. Sa oras na ito, ang kanyang mga sumpa ay naging mga whale. Ilang beses siyang gamulong at humiga sa lupa habang sumisigaw siya sa sakit. Siya ay nasa sobrang sakit na hindi siya makagalaw. Sobrang masakit. Ang baywang ko. Aking leeg. Tulungan mo ako. Sa likuran nila, natatakot ang guro na siya ay naging mapatla. Nakita ni Nicole na bumalik si Lil Michael na may isang bag ng medicine at inalis ang lamig sa kanyang mga mata. Siya ay may isang malabo na ngiti sa kanyang mukha. Tumingin siya sa guro at pagkatapos ay sa bata sa likuran niya.
Sabihin sa doktor na huwag pigilan at huwag mag-atubiling magreseta ng lahat ng medicine na kailangan niya. Magbabayad ako ng 10 beses sa halaga. Habang nagsalita si Nicole, lumapit siya sa guro. Sa oras na ito ay may sapat na gulang. Sa susunod, dapat abangan ang bata. Si Nicole ay hindi isang uri ng diyosa ng awa na tumingin sa iba. Ang dahilan na itinulak ni Nicole ang babae ay napagdating sa walang prinsipyong shrews, si Nicole ay maaari lamang maging mas walang awa kaysa sa kanya. Kinamumuhian ni Nicole ang mga taong ganyan, ngunit hindi rin niya nais na maglagay ng kamay sa isang bata. Gayunpaman, kung mayroong isang susunod na oras, walang makakapaggarantiya ng anuman. Kabanata 1440. Got into trouble together. Ayaw ni Nicole na mag-aksaya ng oras. Matapos tawagan si Lil Michael, kinuha niya ang bag sa kanyang mga kamay, hinayla ang kanyang kamay, at lumakad palayo. Ang guro at Max ay naiwan sa mga nakagulat na mga mata. Nakita ni Lil Michael ang chubby middle-aged na babae na umiiyak pa rin sa lupa at natigilan. Paano siya nahulog sa hagdan? Ang chubby middle-aged na babae ay nagyelo sandali at itinaas ang kanyang mga mata upang makita ang malamig at nakakatakot na titig ni Nicole. Bahagyang umiwas siya. Hindi maipaliwanag, nagpanik siya. Ngumiti si Nicole, lumingon upang tumingin kay Lil Michael, at matiag ang ipinaliwanag. Naramdaman niya na ang iyong pinsala ay hindi masakit, kaya nais niyang subukan ito mismo. Oh, sobrang pipi niya. Ang dalawa sa kanila ay umalis sa ospital at sumakay sa kotse bago nalaman ni Nicole na nagring ang kanyang telepono. Ito ay mula kay Clayton. Si Lil Michael ay hindi nagsalita. Sinulyapan siya ni Nicole at ngumiti bago sinagot ang tawag. Ginoong Sloan, nakarating na ba ang iyong eroplano? Nag-chock si Clayton. Kara-rating lang. Nakita kong tumawag ka sa akin. May nangyari ba? Pagkatapos, idinagdag niya, maaari kang tumawag kahit na walang nangyari. Alam kong namimiss mo ako na parang baliw. Si Nicole ay gamulong sa kanyang mga mata nang walang pagsasalita. Maaaring kumilos siya na parang walang nangyari, ngunit ang natatanging matalinong si Lil Michael ay nasa tabi niya, kaya hindi niya ito papansinin. Ahem. Wala ito. Ang braso ni Lil Michael ay isang maliit na bali, kaya nais kong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Ano? Isang bali? Seryoso ba ito? Nasa ospital ba siya? Babalik ako kaagad. Ang tono ni Clayton ay agad na naging solemn na at nababahala. Mabilis na nagsalita si Nicole. Huwag kang mag-alala, hindi iyon seryoso. Inalagaan ito. Inalis ko siya sa labas ng ospital. Uuwi na kami ngayon. Bumantong hininga si Clayton. Kasama kanya. Tumingin si Nicole kay Lil Michael at binigyan siya ng isang kisap mata. Umungol si Lil Michael. Daddy, hawakan mo ang trabaho mo. Mabuti lang. Hindi naman ito masakit. Ang tinig ni Clayton ay naging bahagyang mas mainit at isang maliit na banayad. Matapang ka ba? Siyempre. Sa magandang ginang sa paligid, wala akong anumang sakit, kaya hindi mo na kailangang magmadali. Manatili ka lang sa ibang bansa ng ilang araw. Nais kong manatili sa magandang ginang. Si Lil Michael ay hindi nag-atubiling sabihin kung ano ang nasa kanyang puso. Natahimik ang tabi ni Clayton. Hindi maiwasang tumawa si Nicole. Sa hitsura ng smug ni Lil Michael, para bang nais niyang sabihin ito ng isang megaphone. Tumahimik si Clayton ng ilang segundo at tiningnan ang oras. Dapat kong gawin ito sa oras upang kasama ko kayong maghapunan pagkatapos kong matapos ang bagay na ito. Pagkatapos, nag-hang up si Clayton. Medyo nanghihinayang siya sa pagpunta sa ibang bansa. Dapat ay iniwan niya ang bagay dito sa ibang tao. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamapanganib na tao sa paligid ni Nicole ay ang kanyang anak. Inalis ni Nicole ang telepono at tiningnan si Lil Michael. Sinabi ng tatay mo na babalik siya upang maghapunan sa atin. Pretty lady, kasama ka ba ni daddy ngayon? Si Lil Michael ay tiningnan siya ng seryoso. Ang kanyang maliit na bibig ay nakapout sa kaunting galit. Naiintindihan niya ang saloobin ni Clayton sa mga tagalabas. Si Clayton ay dating may isang tiyak na distansya kasama si Nicole noong nakaraan at hindi kailanman sasabihin ng ganyan. Paano kumilos si tatay sa isang ordinaryong batang babae? Maliban kung ang kanilang relasyon ay hindi na ordinaryong. Namula si Nicole, pwede ba ako? Siyempre, hindi mo kaya. Hindi ka ba girlfriend?
Ang malubhang hitsura ni Lil Michael ay napakanakabagbag damdaman. Biglang hindi alam ni Nicole kung paano aliwin ang bata. Ngunit bata ka pa rin. Pansamantalang magiging kasintahan ko ang tatay mo, okay. Tumingin sa kanya si Lil Michael. Kung gayon, kapag lumaki ako, hindi ka na magiging kasintahan niya. Tiningnan ni Nicole ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa at tumango.